Ang pagkakaibigan ay may mga hangganan na hindi dapat lampasan, lalo na kung ang katapatan ay nawawala sa pagitan. Ito ang isa sa pinakamahalagang aral na natutuhan ko mula sa aming pakikipaglaban sa mga nilalang na hindi kapanipaniwalaan. Ako si Wilson at ngayon ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong mapapalakip ng balahibo sa inyong mga katawan. Isang kwento ng isang pamilyang naharap sa pinakamapanganib na karanasan ng kanilang buhay na may kinalaman sa mga nilalang na marami sa atin ay akala ay katang-isip lamang. Ang mga nilalang na kilala sa pangalang aswang. Noon, halos mawala na ang paasa namin. Halos maubos na ang lakas namin sa harap ng mga halimaw na ito. Ngunit ang pagmamahal sa isa't isa at ang aming pagtitiwala sa Panginoon ang naging sandata namin laban sa kasamaan. Ito ang kwento ng isang pamilyang pinili ang paglaban kaysa pagsuko. Makinig kayo mga kabanges at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Ngunit bago tayo sumabak sa kwento, mangyari lamang na pindutin ang subscribe button kung bago pa kayo sa ating channel. I-subscribe na rin kayo sa aming iba pang mga channel na sina Pamela Lamil at Kabanong Fashion 2 Pine Kosong. Kung ang channel na inyong nakita ay hindi nabanggit ko at hindi ang aking larawan ang nasa profile, hindi iyon sa amin. Wa itong suportahan at i-unsubscribe na agad kung nakasumali na kayo doon. Nang nakaw ng aming mga nilalaman ng mga channel na iyon, ang hinihiling ko lamang ay suportahan ang mga channel na aking nabanggit. Mag-iwan na rin ng komento at pindutin ang like button dahil malaki ang naitutulong nito sa aming channel. At lubos ko itong pinahahalagahan. At ngayon, simulan na natin ang kwento. Lagi ka na lang ganyan, bata ka man o hindi. Palagi ka nakikialam sa mga bagay na hindi mo pag-ari. Sino ba talaga ang iyong lugar dito? Ampon kang nga lamang dito at ang lakas mo pang makialam. Kuya, wa naman ganyan sa bata. Si Bimbo pa lang iyan, pasensya na. Ikaw pa ang kumakampi sa kanya. Kaya lalo siyang nagiging walang disiplina. Binebebi niyo lang lagi kaya ganya. Simpleng utos na hawakan ang aking mga gamit, hindi pa niya magawa. Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Kahit totomang nagkamali si Bimbo, hindi tamang gayon ang pakikitungo sa kanya. Laging may angkop na paraan para turuan ng isang bata. At hindi na ito nangyayari sa unang pagkakataon. Alam ko na, maraming beses na. Wala na akong pasensyang ipaliwanag pa sa kanya ng maayos. Kuya Tadeo, patawarin po ninyo ako. Hindi ko po sinasadyang masira ang inyong baso. Nakita ko lang po ito maganda kaya napatingin ako. Maganda? Iyon lang ang dahilan. Alam mo ba kung magkano ang halagang iyon? Mamahal pa yun kaysa sa lahat ng bagay na mayroon ka. Sandali lang. Ano ba iyang ingay na yan? Naririnig kayo hanggang sa itaas. Ito nga po mo nabasa ang aking mamahaling baso. At itong si Wilson pinagtatanggol pa niya. Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Hindi na maganda ang direksyon ng iyong pananalita. Totoo naman iyon. Kaya nga wala kang ambag sa pamilyang ito. Ikaw ang tanging walang nagagawa. Walang kwenta sa lahat nga nandito. Itong si Rancho, abalo na abalo sa kanyang negosyo. Ikaw naman, anong ginagawa mo sa buhay mo? Wala! Hoy! Ako ang naaasikaso ng lahat ng bagay dito sa loob ng bahay. Baka nakalimutan mo na iyon. Mula nang wala na si Mama, ako na ang kumukupas bilang ina ng tahanan na ito. Kakapal talaga ng mukha mo para sumbatan pa ako. Anong ipinagmamalaki mo? Ang pagiging sundalo mo? Ang pasunod sa yapa ni Papa? Kayo palo suspendido ka? Kayo palo parang may namumong galit sa loob mo? Dahil suspendido ka? Hindi ba? Ay, para sa akin hindi ko malalaman iyo. Hoy, anong sinabi mo, Wilson? Napatingin kaming lahat sa pintuan nang biglang dumating ang aming ama. Lumapit siyang may halong pagtataka sa muha. Si Kuya Tadeo naman ay tila hindi makatingin ng tuwid sa kanya. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ko, ngunit hindi niya kayang aminin. Tadeo,
Anong nangyari? Bakit ka nasuspendido? Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng operasyon. Halos mawalan kami ng isang miyembro ng tropa. Sa kabutihang palad, nakapa-respond agad ang major. Pero dahil mula sa akin nanggaling ang utos, ako ang unang pinarusahan. Sinunod mo na naman ang sarili mong kapasyahan. Mukhang hindi ka na naman nakinig sa tamang utos kay ikaw mismo ang gumawa ng sariling desisyon. Kaya ayan na bigo. Hoy Wilson, manahimik ka. Usapan ito ng mga sundalo. Wala kang karapatang pakialaman nito. Walang alam Puro kayabangan ang laman ng ulo mo. Wilson, tumahimik ka muna. Tadio, gaano ba katagal ang iyong suspension? 1 buwan. 1 buwan. Napakahiya naman ito. Hindi mo ba naisip ang kahiyang dala nito sa aking pangalan? Bakit ba lagi kang gumagawa ng sariling desisyon gayong may nakataas na utos sa iyo? Nasa ilalim ka nga utos ng iyong mga senyo. Bakit ka pa rin sumusuway? Iyon na nga ang problema. Wala kang ibang iniintindi kundi ang iyong imahe sa paningin ng ibang tao. Nakikita mo ba ang mga bagay na ginagawa ko? Nakakamali ka. Anong ibig mong sabihin na nakakamali? May nangyayari sa akin na hindi maganda. At ang una mong inisip ay kung ano ang isipin ng iba tungkol sa iyo. Pero ang aking kalagayan, tinanong mo ba? Inintindi mo ba kung bakit ko ginawa iyon? Inimbestigahan mo ba kung bakit ako humantong sa mga desisyong iyon na tila mali sa iba? Hindi. Dahil mula noon hanggang ngayon, ang nasa isip mo lamang ay kung paano ako magiging perpekto para may pantay sa iyong kadakilaan bilang isang sundalo. Hindi ba? Hindi ka makapasalita dahil totoo iyan. Makasarili ka. At itong pagiging sundalo ko, itinanong mo ba sa akin kung gusto ko talaga ito? Hindi naman. Pinilit mo lang akong pumasok dito kahit na ibo ang tunay kong pangarap sa buhay. Ganito na lang ba talaga ang buhay ng mga panganay na anak? Palaging nagsakripisyo, palaging may mabigat na pasanin. Samantalang ang ibang anak ay okay lang kahit maging walang ginagawa. Hoy, bibi mo! Sobra ka na sa sinasabi mo sa iyong ama. Wala ka nang galang. Sinabi ko na sa iyong manahimik ka. Manahimik? Madali para sa iyo yon sabihin. Wala ka namang alam sa tunay na nararamdaman ko. Kung ayaw mo pala sa pagiging sundalo, bakit mo pa itinuloy? Dahil iyon ang nais ni Papa. Hindi, dahil wala kang lakas ng loob para sumalungat sa kanya. Duwa ka. Takot kang gumawa ng sariling desisyon at pumili ng ibang landas. Walang panininigan sa sarili mong pangarap. Kaya nandyan ka ngayon dahil pinayagan mo ang kagustuhan ng iba ang mangibabaw sa kagustuhan mo para sa iyong sarili. Madali lang talaga magsalita, lalo na kapag ang tanging nagagawa mo ay ang buksan ng iyong bibig at tumupo lang. Palibhasa, hindi mo naranasang maging panganay. Hindi mo naranasan na lahat ng bigat at pabigat ay nakapatong sa iyong mga balikat dahil ikaw ang pangalawa lang? Tama na. Huwag kang magsalita na parang ikaw lang sa ating magkakapatid ang may pinagdadaanan at ikaw lang ang nahihirapan. Tama na yan. Wala namang mapapalang mabuti kung patuloy tayong nag-away dito. Kung nasuspendido si Kuya Tadeo, ganon talaga. Minsan may mga bagay tayong nagagawa na hindi angkop sa tamang panahon. Pero Kuya Tadeo, tama si Kuya Wilson. Mayroon din kaming mga pinagdadaanan na hindi ninyo nalalaman. Kaya huwag mong isipin na walang kahirap-hirap ang buhay namin. Kakausapin ko si Major tungkol sa iyong suspension. Para ano? Para makmuka akong walang kaya kasi ang tatay ko pangayos ng kaguluhang nagawa ko. Isipin na naman ng mga katrabaho ko na spoil brat ako. Napiling na lang ako. Tigilan mo na ang pakikialam sa aking karera. Hindi porke ikaw ang naglagay sa akin dito ay lagi ka nang may karapatang pumasok sa buhay ko. Hindi ko na nagugustuhan ang mga sinasabi mo. Totoo naman iyon. Kahit kailan mapanghimasok ka, pati sa buhay ko, nakikialam ka pa rin. Hindi na naituloy ni Kuya Tadeo ang sasabihin niya na biglang suntukin siya ni Papa sa muka. Malakas ang suntok ni Papa dahil kay may gulang na siya, malakalaka pa rin ang kanyang katawan. Kapag magkakatabi kami,
Mukha pa siyang mas nakababatang kapatid kaysa mo. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo, Tadeo. Pero hindi tama na ganon ang pagtrato mo sa akin dahil kahit kailan ang tanging iniisip ko lang ay kung ano ang makabubuti para sa iyo. Kung ayaw mong pakialaman kita, ayusin mo ang iyong mga ginagawa. Dahil habang pauli-ulit kang nakakamali, pinapatunayan mo lang sa akin na bata ka pa rin na nangangailangan ng gabay ng magulang. Tumingin na may galit si Kuya Tadeo kay Papa ngunit hindi na ito nagsalita. Lumakad na lang ito palabas ng mansyon. Huminga ng malalim si Papa. Bigla na lang nagsimulang umiyak si Bimbo. Sa sobrang tensyon ng away, nakalimutan naming naroon pa pala siya. Kasalanan ko po kung bakit kayo nag-away. Dahil ampon lang po ako. Iyon po ang sinabi ni Kuya Tadeo. Bimbo anak, wag mong pansinin iyon. Pagod lang ang kuya mo kaya intindihin na lang ninyo siya. Halika Bimbo, doon muna tayo sa kwarto ko. Umalis si Bimbo at Rancho. Naiwan kaming dalawa ni Papa sa sala. Parehong naupo kami sa sofa nang walang imik kapwa may bakas ng kabiguan sa muka. Ikaw naman, hindi mo na sana pinatulan pa siya. Naririnig ko kasi ang sinasabi niya kay Bimbo. Anong alam nga bata sa init ng ulo niya? Maling-mali siguro ang desisyon kong ilagay siya sa pagsusundalo. Kasalanan ko kung bakit siya nagiging ganon. Pa, matanda na siya nung panahong iyon nang isugal mo siya sa landas na iyon. Mayroon siyang sariling pagpipilian. Hindi mo naman siya pinilit na pumunta ron. Siya mismo ang klaseng tao na hindi bumubukas tungkol sa kanyang tunay na mga pangarap sa buhay. Kaya hindi kita masisisi kung ikaw na ang naisip ng kanyang kinabukasan. Kakausapin ko ang kuya ninyo mamaya. Ay, siya nga pala. Kumusta na nga pala si Aling Luring? Makakabalik na ba siya dito sa mansyon? Napasandal ako at napabugang ang malalim na hininga. Naalala ko na naman ang kwentong ibinahagi sa aking ang isa naming kasambahay. Hanggang sa sandaling iyon, hindi ko pa rin mapigilang maalinlangan kung paniniwalaan ko ang lahat ng mga bagay na natuklasan ko. Oh, bakit? Hindi na siya babalik. Ano ba talaga ang nangyari sa anak ni kaya hindi niya ito maiwan? Hey, hindi ko pa alam kung maniniwala kayo rito pa. Pero ayon kay Ate Ben, nakausap daw niya ang kamaanak ni Aling Luring. Hindi totoo na may malubhang sakit ang anak niya kaya hindi na siya makakabalik. Ha? Ano palang tunay na dahilan? Ang anak daw kasi ni Aling Luring ay nakakain ng isang hindi kilalang pagkain sa isang pistahan sa kanila. Tapos ano? Naging aswang daw ang anak niya. Ha? Sandali lang. Totoo ba iyan? Opo. Iyon mismo ang sinabi ni ate sa akin. Mamaya ay kausapin mo siya tungkol daw. Nayang kau po? Ano po yun pa? Wala iyon. Ang sinabi ko ay kung ano ang kailangan ni Luring. Padadalhan natin siya. Hindi naman siya ibang tao para sa atin. Para na rin siyang naging lola ninyo dito sa bahay. Mga bata pa lang kayo noon. Siya na ang laging katabi ninyo at kasama mula nang mawala ang nanay ninyo. Kayo pa. Kumusta naman po kayo pa? 3 taon pa lang ang nakalipas mula nang magretiro ako sa militar. Pero pakiramdam ko ay hinahanap-hanap pa rin ang aking katawan ng aktibong serbisyo. Sinasanay ko na lang ang aking sarili. Inilalaan ko na ang lahat ng aking atensyon sa ating mga negosyo. Hindi rin naman bigo ang lahat ng iyong pinagdaanan sa serbisyo pa. Lahat ng pinakamabibigat na tungkulin, naroon ka lagi. Kayo tamo lang na nagretiro ka ng mas maga para kahit paano ay makapapahinga ka at makapiling kami ng maayos. Maraming salamat sa pangunawa, Wilson. Siya nga pala pa. Kumusta na pala ang pinapahanap ninyong kaibigan? Wala pa bang anumang balita o update? Wala pa rin. Pero patuloy pa rin ang aking mga ginagawa sa pamamagitan ng aking mga kakilala at connection. 3 taon na ninyong hinahanap iyon.
Hindi naman sa pagiging negatibo. Pero baka naman kasi patay na siya kayo, hindi na siya napapakita sa inyo. Sa totoo lang, naisip ko na rin iyon dati. Pero palagi ko tong ipinadarasal na sana hindi iyon ang katotohanan ng nangyari sa kanyo. Gaano ba siya kahalaga sa inyo? Napakahalaga ni sa akin pa. Siya ang nag-isang tao na nanatiling tapat sa aking tabi noong mga panahong itinakwil ako ng aking sariling pamilya. Siya ang kasama kong lumaban sa bawat pagsubok na dumating sa aking buhay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging taong nakatayo ako ngayon. Kaya talagang malaki ang aking pasasalamat sa kanya. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit ko siya patuloy na pinapahanap para man lang makapagsuli ako sa lahat ng kabutihang nagawa niya para sa akin. Napatango na lang ako sa mga salita ni Papa. Ramdam ko ang makahalong kagalakan at kalungkutan na sumasalamin sa kanyang mga mata. Sa katunayan, matagal na niyang binabanggit ang kaibigan niyang iyon. Ngunit kahit kailan, hindi niya ito kailanman ipinagkilala sa amin. Matapos ang pausap na iyon, natuloy na ako sa kwarto ni Bimbo. Maga na siyang naatulog bunga ng kakaiyak. Binasahan ko na lang siya ng kanyang paboritong libro. Ayun, tulo na. Gisingin na lang, kapaoras na ang kainan. Kumusta si Papa? Ayos na siya. Kakausapin daw niya si Kuya Tadeo mamaya. Buti naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Tumawag kanina si Aling Luring. Tinatawagan ka raw niya pero hindi mo nasasagot. Wala kasi sa akin ang aking cellphone eh. Bakit? Ano ang update niya? Tungkol pa rin sa anak ni... Medyo naguguluhan ako eh. Oh, alam ko na yon. Nasabi na sa akin ni Ate Ben. Sa tingin mo kuya, totoo ba yun na naging aswang ang anak niya? Wala naman daw silang laing aswang. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Pero base sa pagkakakwento sa akin ni Ate Ben, parang totong-totoo talaga ang nangyari. Sa tingin ko totoo iyon. Ang boses kasi ni Aling Luring kanina habang nagkukwento, parang malapit na siyang mapayak. Tapos may nangini pa akong parang pag-angel ng hayop, parang halimaw na nagngangalit. Mahirap talagang maniwala kung hindi naman natin nakikita ng sarili nating mga mata. Pupuntahan natin siya? Pupuntahan namin ni Papa para kumustahin siya at magdadala rin kami ng tulong para sa anak ni. Sasama ako. Gusto kong persona na makita kung aswang ba talaga o hindi. Akala ko ba abala ka? Hindi na ako abala. Natapos ko na ang lahat ng aking trabaho sa opisina. Sige. Ikaw ang bahala. Kinabukasan, alas 9 pa lang ng umaga. Umalis na kami. Bumiyahe kami patungong baryo nila Aling Luring. Malayo at liblib ang lugar. Kailangan pa naming maglakad ng halos kalahating oras bago namin marating ang kanilang tirahan. Nang dumating na kami hun, nakita namin si Aling Luring na nasa labas ng bahay kasama ang iba pa nilang mga kamaanak. Nang tanungin namin siya, sinabi niyang ginagamot ng ang albularyo sa loob ang anak niya. Mula sa labas ng bahay, maririnig pa namin ang malakas na paangil ng lalaki sa loob. Halos kalahating oras din kaming nakipausap kay Aling Luring bago kami napaalam at nayabot ang tulong sa kanila. Sa oras na yun, tumigil na rin ang paangil ng anak niya. Grabe! Narinig ninyo iyon? Aswang talaga iyon? Narinig ko. Parang hindi naman aswang eh. Kayo rin naman gawin ng isang normal na tao ang ganyang uri ng pagangi. At saka, totoo ba talaga ang mga aswang? Totoo sila. Ibig sabihin naniniwala ka talaga sa ganon? Maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyong nagkaroon kaming ang tunay na pakikipagsalubong sa mga aswang noon? Totoo po yun ba? Ngunit hindi namin sila nagawang tapusin. Napakabilis nila at higit na kabisado nila ang kagubatan kaysa sa amin. Totoo ang mga aswang. At sa palagay ko, hanggang sa sandaling ito, nananatili pa rin silang buhay sa ating paligid. Nasa malalayo nga liblib na lugar lamang sila naninirahan.
Hindi ko inaasahan na si Papa ay isa sa mga taong naniniwala sa mga kwentong bayan tulad na lang ng mga usap-usapan tungkol sa aswang. Ang pagkakaalam ko kasi karamihan sa mga sundalo ay hindi basta-basta naniniwala sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agam. Matapos ang mahabang biyahe, nakauwi na rin kami sa mansyon. Nang pumasok kami, naabutan namin si Kuya Tadeo sa sala na nagiinom mag-isa. Kahit nasa labas pa lang kami, amoy na namin ng malakas na halimuyak ngala. Tadeo, maaari ba kitang makausap sandali? Bakit? Ano na naman ang sasabihin mo? Na walang kwenta akong sundalo? Baka sapakin mo na naman ako ngayon? Bukas na lang kita kakausapin kapag hindi ka na nakainom at malinaw na ang iyong isipan. Sige na. Hoy, Wilson! Paglutuan mo nga akong pulutan. May kasambahay dito sa bahay. Doon ka magutos. Ikaw mismo ang nagsabi na ikaw ang tumatayong nanay dito sa mansyon. At ang nanay, pinaglulutuan ang kanyang anak. Kaya mama, paglutuan mo nga ako ngang pulutan. Ako na lang ang magluluto. Ano bang gusto mo? Wala naman akong ginagawa ngayon Huwag mong hayang kumilos siya ng ganoon. Dapat siyang mahiya sa kanyang inasal. Panganay ka pa naman pero parang mas bata ka pa kay Bimbo. Anong sinabi mo? Wilson, sige na. Puntahan mo na lang si Bimbo. Pababayin mo na siya at magmerienda na tayo. Nakatingin sa akin nang may galit si Kuya Tadeo. Kung wala si Papa noon, baka nakipabugbugan na naman siya sa akin. Bumuntong hininga na lang ako. Akala ko ay makakaroon na naman kami ng malaking gulo. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang gabi. Napansin kong tahimik na lumabas ng mansyon si Papa. Walang sinuman sa amin ang may alam kung saan siya nagpunta. Kahit ang kanyang sekretarya ay hindi rin ito ibinahagi sa amin. Ilang beses na niyang ginagawa iyon. Hindi niya kailanman pinapaalam sa amin kung saan siya nagpupunta tuwing umaalis siya ng gabi. Ang palagay ko noon ay kinakausap niya si Major tungkol sa pagkakasuspendido ni Kuya Tadeo. Nang nasa kwarto na ako, bigla na namang bumalik sa aking isipan ang nangyari sa anak ni Aling Luring. Patuloy akong naisip kung totoo ba talaga ang pairal ng mga aswang. Tuwing naisip ko ang anak niya, ang unang pumapasok sa aking isipan ay ang larawan ng isang halimaw. Natulo na lang ako noon. Nagising ako ba ng 3:00 ngang madaling araw. Kakarating lang ni Papa. Sobrang late mo na yata. Pa, saan ka ba nanggaling? Diyan lang sa isang kaibigan? Hindi na ako masyadong nausisa pa kay Papa dahil kitang-kita sa kanyang muka na pagod na siya. Bumalik na lang din ako sa patulo noon. Kinaumagahan, naging abala ako sa pagayos at pag-asikaso ng mga bagong kagamitan sa loob ng mansyon. Pagdating naman ng hapon, umalis ako kasama si Bimbo. Nagsimba kaming dalawa. Nakaugalyan na namin iyon tuwing araw ng linggo. Bimbo, may natutunan ka ba sa misa kanina? Wala po. Inantok po kasi ako, kuya Pambihira ka talagang bata ka. Ano ba ang lagi kong sinasabi sa'yo? Dapat pinakikinggan mo ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng pare. Kasi kuya, talagang inaantok po ako Oras po kasi iyon ng aking pahinga sa hapon. Sus, nagdadahilan ka pa. Sa susunod na isasama kita ulit dito, makikinig ka na ng maayos. Naintindihan mo ba ko? Opo. Sige po. Nang makabalik na kami sa sasakyan, bigla ako napukaw nga tanong na ibinato sa akin ni Bimbo. Nilingong ko muna siya ng sandali bago ko tuluyang paandarin ng makina ng sasakyan. Kuya, may mga nakita po akong libro sa kwarto ni Papa. Mga libro po na talaga nakakatakot. Bakit po may ganun si Papa? Hindi po ba niya sinabi na hindi siya nakababasa ng mga nakakatakot na bagay? Ha? Anong libro? Baka naman ibang klase iyon. Basta nakakatakot talaga iyon, kuya. Tapos may nabasa pa ako na nakalagay doon aswang po. Ano? Aswang? Si Papa nakbabasa ng tungkol sa aswang? May sinasabi ka, kuya ha? Wala.
Sabi ko, uwi na tayo. Naging mayos naman ang buong maghapon namin. Kahanga-hanga rin na walang gulo na ginawa si Kuya Tadeo. Pagdating ng oras ng hapunan, nagtipon-tipon na kami sa hapakainan. Tahimik kaming kumakain na biglang nasalita si Bimbo. At dahil sa kanyang sinabi, naging sentro na naman nga usapan ang mga nilalang na kilala sa tawa na aswang. Papa, nakita ko sa kwarto mo may libro kang tungkol sa mga aswang. Mahili ka po bang mabasa ng ganon? Hindi po ba kayo nababasa ng mga nakakatakot? Ikaw talaga. Sinabihan na kita na wa kang papasok sa aking silid na walang pahintulo mula sa akin. Pasensya na po pa. Nakita ko lang kasing nalala iyon kaya kinuha ko anabasa ko po. Libro iyon ngang isang kaibigan. Ibinigay sa akin. Hindi ako nagbabasa ng ganon pero hindi naman maganda na hindi ko tanggapin. Nakakahiya iyon. Ikaw, Bimbo, wa mo nang uulitin iyon. Kapag hindi ka pinapapasok, wa kang papasok. Yumuko na lang si Bimbo. Napapailing na lang din ako noon. Akala ko magiging tahimik ang hapunan, pero hindi pala. Kinausap ko si Major kanina. Sinabi niya na babawasan niya ng ilang araw ang iyong suspension. At anong gusto mong gawin ko? Pasalamatan ka? Ano ba dapat? Tahimik ka, kasali sa usapan. Usapang sundalo ito. Kuya, hayaan mo na muna sila. Bakit mo ginawa iyon? Para mas madali ako makabalik sa serbisyo. Hindi mo ba naisip ang sasabihin sa aking mga katrabaho ko? Napakadaya mo rin. Kapa ikaw, iisipin ko ang iyong imahe. Pero kapa ako, wala kang pakialam sa imahe ko. Ganon ka ba talaga? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung hindi mo kayang magpasalamat, ayo lang naman, ubusin mo na lang ang iyong kinakain. Palagi ka talagang mali ang tingin sa akin. Padabo na tinusok ni Kuya Tadeo ang pagkain niya. Magsasalita pa sana ako nang maunahan na ako ni Rancho. Naibo tayo. Nabalitaan niyo bang nangyari sa mga manggagawa ni Aling Esther? Bakit? Anong nangyari sa kanyang mga tauhan? Nawawala raw. Sila nawawala. Paanong nawawala? May mga bulong-bulungan. Dinukot daw sila. Dinukot? May mga manlulukob na pala dito sa ating lugar. Hindi pa naman sigurado pero may nakapagsabi na may mga kalalakihan daw na siyang kumidnap sa kanila. Madali lang naman silang madukot dahil puro babae at hindi makakalaban. Kayo ha? Palagi kayo maingat kapag lumalabas. Mahirap na. Mas mabuting na ingat na kayo palagi. At ikaw, Tadeo, bakit kasama pa ako sa tingin mo na katulad ng mga batang iyan? Sila ang sinasabi ko kasi walang kakayahan ang mga iyon. Kahit paano hindi sarado ang utak. Anong sinabi mo? Huwag kang magsimula kung hindi mo kayang tumanggap ngang babalik sa iyo. Saan ka na naman pupunta? Nawawalan ako ngang gana kumain kapag kayo ang aking kaharap. Tumayo na si Kuya Tadeo at iniwan na kami sa hapakainan. Napapailing na lang si Papa. Hindi na lang namin siya pinansin at pinapatuloy na lang ang aming pakain. Makalipas ang ilang oras, tahimik na ang buong paligid. Oras na ngang pagtulog. Pero sa hindi ko maintindiang dahilan, hindi ako dinadalaw ng antok. Binuksan ko lang ang bintana ng aking silid para makapasok ang hangin. Habang namumuni-muni ako, napansin kong may malaking anino sa labas ng aking balkonahe. Agad akong napatayo. Pasilip ko sa labas, wala naman ako nakitang kahit ano. Pero ilang minuto lang ang lumipas, kinatok na ako ni Rancho. Bakit? Anong problema? Narinig mo rin ba ang narinig ko? Ang alin? Para may aso sa itaas ng bubungan. Ha? May aso? Seryoso ka ba? Wala naman ako narinig na kakaiba pero may nakita akong anino rito kanina. Narinig ko talaga yon. Parang aso na nanggigilang tunog. Ay naku, guni-guni mo lang iyon. Ano iyon? Sabay kaming napalingon sa aking balkonahe nang makita nga ninong ang isang tao. Mabilis lang yon kaya hindi na namin nakita kung saan ito napunta.
Anino iyon? Anino bangan tao iyon? Hindi ko alam. Samahan mo ako. Baka hindi naman aso ang narinig mo kanina. Baka akyat bahay na pala iyon. Mamadali kaming lumabas ngang mansyon. Tinanong namin ang aming gwardya sa labas kung may nakita siyang tao sa bubungan. Pero sinabi niyang wala naman daw. Patingala namin sa balkonahe ni Papa. Nakita namin siya doon na nakadungaw. Parang kagigising lang din niya. Kaya agad-agad naming inayat at kinausap siya. Pa, nakita mo ba ang anino kanina? O kahit ang ingay na parang aso na umangil? Ha? Ingay na parang aso? Wala naman akong narinig na ganoon. Kanina pa ba kayo gising? Di pa ako nakakatulo. Bakit? Anong problema? May naramdaman lang kaming kakaibo. Pero baka pakaguni-guni lang namin? Oh, baka nga guni-guni lang yun. Mabuti pa matulog na kayo. Ano oras na rin? Narinig ko talaga iyon kanina, Napapailing na lang kaming umalis noon. Pumunta na lang kami sa aming mga kwarto pero hindi na rin ako inantok pa. Hinintay ko kung makikita ko ulit ang anino ng tao. Pero sa kasama palat, hindi na ito bumalik. Magumagana na maramdaman ko ang antok. Hindi na ako nakapasikaso sa bahay na magising ako. 2:00 na nga hapon nang gumising ako. Maraming nangyari habang ako ay natutulog. Isa na rito ang pinausapan ni Papa at Rancho sa sala na kahit nasa hagdan pa lang ako ay maririnig ko na ang kanilang usapan. Mabuti naman at nagising ka na. Mananghalian ka na kahit maghapon na rin. Pasensya na pa. Napuyat kasi ako kagabi. Ano nga pala ang narinig ko kanina? Natapuan na ang mga tao ni Aling Esther. Kaninang umaga pa. Kalat na nga rito sa ating lugar ang balitang iyon. Mabuti naman at nakita na nila. Nakatinginan si Rancho at ang aking ama. May bakas ng panghihinayang sa kanilang mga mukha. Parang hindi sila masaya sa balitang iyon. Tinanong ko sila kung bakit ganon ang kanilang reaksyon at nagulat ako sa kanilang naging sagot. Natapuan ang kanilang mga bangkay na walang mga lamang loob, wala na mga mata, wala na mga ngipin, at pati ang uta ay wala na rin. Walang makapagpaliwanag sa mga kinaukulan kung sino ang may kagagawan nito. Para bang hindi isang normal na tao ang kayang gumawa ng gayong bagay. Sinong may maluso na pag-iisip ang kakayanin patayin ng mga inosenteng biktima sa napaka-brutal na paraan? Bakit kaya ginawa sa kanila iyon? Puro babae pa naman ang mga iyon. Wala naman siguro silang nakaawi. Kilala kasi sa katahimikan at kahinahunan ang mga tauhan ni Aling Esther kaya halos imposible na may nakaaway sila. Bilang tulong, nakiusap ako sa aking mga dating katrabaho kung may magagawa para mas mabilis na mahanapan ngang solusyon ang kaso at mahuli ang salarin. Hindi maganda ang simula ng araw na iyon para sa akin. Kahit hindi ko naman kaano-ano ang mga nabiktima, nagdulot ito ng malalim na pangamba sa aking puso. Hindi ko rin alam kung bakit. Para bang may paparating na bagay na dapat naming iwasan. Bandang 6:00 ng hapon, napadaan ako sa silid ng aming ama. Nakita ko siyang nakatitik ng walang imik sa kanyang dating unipormeng pangsundalo. Nakadikit iyon sa pader kasama ang kanyang koleksyon ng mga baril. Mukha pa ngang nasa aktibong serbisyo pa siya. O anak, nandito ka pala. Halika, pumasok ka. Pa, pasensya ka na kasi hindi ako ang sumunod sa iyong landas. Ano ka ba? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. Hindi kasalanan ang pagpili ng tamang daan para sa iyong sarili. Kaya nga nakukonsensya ako pagdating kay Kuya Tadeo mo. Kaya na hindi ko naman siya saplit ang ginawang sundalo. Pakiramdam ko ay inagaw ko pa rin ang kanyang karapatang pumili ng sariling kinabukasan. Pero hindi naman siya tumanggi kaya wala kang kasalanan doon pa. Ang tunay na kasalanan ko ay hindi ko pinaramdam sa kanya na mayroon siyang kalayaang pumili ng anumang landas na nais niya. Kaya naman akala niya ay wala siyang karapatang magdesisyon para sa kanyang sariling buhay. Akala niya ako ang dapat sundin pagdating sa landas na dapat niyang tahakin. Kaya nang naalo ako sa kanya na maging sundalo,
hindi siya dalawang isip na tanggapin iyon. Siguro dahil na rin sa hiya. Siguro naisip niya rin na kung walang magiging sundalo sa ating pamilya, iyon ay magiging isang malaking kahihiyan para sa akin. Nakikita ko ang pagsisikap na ginagawa ng kuya mo. Alam kong nahirapan na siya sa isang bagay na hindi naman talaga niya gusto mula pa sa simula. Anong bala ninyo ngayon? Kakausapin ko ang kuya mo at sasabihin ko sa kanya na bahala na siya kung anong buhay ang nais niyang tahakin. Hindi ko na siya haharangin pa. Kung ano man ang sa tingin ninyo ang makabubuti, susuportahan ko kayo doon. Pa? Ha? Ha? Siya nga pala, sa kaibigan mo ba talaga galing ang mga librong yun? Galing iyon sa isang kaibigan ko. Ibinigay niya sa akin. Bakit? Interesado ka bang basahin? Pwede rin naman para may mapalibangang bagay kapag walang ginagawa. Tungkol yon sa mga aswang. Alam ko namang hindi ka naniniwala sa kanila pero magaganda ang mga kwentong narito. Tumango na lang ako at kumuha ng isang libro. Pagdating ng gabi, matapos kong ayusin ang lahat ng mga bagay sa bahay, binasa ko ang mga kwento sa loob ng libro. Kagaya nga sinabi ni Papa, lahat na nakalagay doon ay tungkol sa mga aswang. Medyo kinilabutan ako sa mga nilalaman nito. Pero sa huli, napatanto ko na hindi pala ito basta kwento lamang. Ito ay isang aklat na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mga aswang na parabang tinuturuan ka nito kung paano mo haharapin at paghahandaan ang isang aswang sakaling iyong makatakpo. Kanina ka pa nababasa diyan Ano ba iyan? Itong librong pinahiram ni Papa tungkol sa mga aswang. Bakit ka nababasa ng ganun? Wala lang. Walang ibang magawa baka naman iniisip mo na ang anino na nakita mo at ang ingay na narinig ko sa bubungan natin na aswang. Isinara ko ang libro at napatingin ako sa aking kapatid. Hindi siya mukhang nagbibiro. Hindi rin siya natatawa kayo. Alam kong seryoso ang kanyang sinabi. Kuya, alam kong medyo kakatwa pakinggan. Paano ko ang narinig at nakita natin ay konektado sa mga nilalang na yon? Kumain ka na ba? Hindi ito tungkol sa gutom, kuya. Ito ay katulad ng isang taong nagtatanong dahil sa pag-usisa. Tingnan mo ang nangyari sa mga tauhan ni Aling Esther. Hindi yon normal. Walang taong may malusok na isip ang gagawin nun. Pero paano kung aswang ang may kagagawan? Hindi ba nabibigay ng kahulugan niyon? Kung aswang ang gumawa nun, hindi malayo na aswang din ang narinig at nakita mo. Sige na nga, sabihin na nating totoo ang aswang na sinasabi mo. Pero ano kayo ang dahilan? Bakit niya tayo apakan? Exactly, hindi natin alam. Kagaya na lang nang nangyari sa mga tauhan ni Aling Esther. Inatake sila ng walang malinaw na dahilan. Ang punto ko, kuya, kung ano man ang layunin ng mga aswang, iisa lang ang may dudulot nito sa mga tao. Kapahamakan. Ang sinabi ni Rancho ay eksakto sa nabasa ko sa kwento. Kaya kahit paano ay sumang-ayon ako sa kanya. Pero sa kabilang banda, hindi ko pa rin mapaniwala ang baka nga aswang ang umaligid sa aming bahay. Hanggat hindi ko nakikita, hindi madaling makumbinsi si Rancho. Makalipas ang ilang araw, nailibing na rin ang mga tauhan ni Aling Esther. Isa kami sa mga pangunahing bisita ron. Hindi sa pagmamayabang, kundi dahil kilala ang aming ama dahil dating medyo siya sa serbisyo. Maraming taong nakakakilala sa kanya bunga ang daming natulungan niya. Nagdaan pa ang isang buwan at nakabalik na rin si Kuya Tadeo sa serbisyo. Pero isang linggo pa lang, nasuspendido na naman siya dahil sa isa pang maling desisyon na kanyang ginawa. Sa puntong iyon, hindi na talaga napigilan ni Papa ang kanyang sarili. Galit na galit siya nang makaharap na niya si Kuya Tadeo sa bahay. Kung hindi mo na gusto ang ginagawa mo, pwede ka namang umalis, Tadeo. Bakit patuloy ka pa ring gumagawa ng mga bagay na alam mong makakasira sa iyo at sa pamilyang ito? Pwede ba? Pagod na ako. Napakaraming nangyari sa aking araw kaysa nawa ka ng dagdag pa sa aking pasanin. Ano na naman ba ang ginawa mo? Bakit ayaw mong sabihin para mapausapan natin dito? Tabano,
Iisipin na ba ninyo ngayon na nasisiraan na ako nga ulo at naghahanap na lang ang dahilan lalo na sa mga kapatid ko? Baka isipin nila na nababaliw na ako, iyon na nga ang iniisip ng aking mga katrabaho. Kung hindi mo sasabihin sa amin, paano namin malalaman kung magmumukha kang baliw sa aming paningin? Kuya, wag ka na makialam. Hindi mali iyon. Hindi tama ang ganyang ugali. Kapag hindi pinapansin, nagagalit. Kapag tinatanong kung ano ang problema, ayaw namang magsalita. Ano ba talaga ang nangyayari? At bakit parang ayaw na ayaw mong makwento? May napatay ka ba? Wala kang uta ba? Mukha ba akong mamamatay tao? Ano nga? Napatayo si Kuya Tadeo at napasandal na lamang sa haligi nga hagdanan. Tumingin siya sa malayo. Kitang-kita sa kanyang mukha na talagang nahirapan siyang buksan ang kanyang bibi. Wala sa kanya ngayon ang galit, kundi isang taong may mabigat na sikreto. Wala ang pagkairita sa kanyang mukha. Para lang siyang batang takot magsumbong dahil ayaw nitong magmukhang mahina sa harap ng lahat. Hindi mo kami kalaban, Tadeo. Kakampiin ka namin dahil pamilya mo kami. Kagabi, papalapit na kami sa kampo ng mga rebelde. Isang ilo na lang ang kailangan naming tawirin. Pero bigla kaming nakaroon ng problema. Isa sa aming mga kasama ay biglang nawala. Parang may humila sa kanya patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan. Sinundan namin siya pero wala na kaming nakita. Nahiwalay-hiwalay kami para hanapin siya. Kaming dalawa ng aking kasama ay nakatuklasan ng isang bagay, may kwebo. Inakala naming mga tao ang nasa luwak. Pero nang lumapit kami, nakakita kami ng mga nilalang na kakaiba. May matangkat na lalaki. Mahaba ang kanyang mga hita, ang kanyang mga tainga, at ang kanyang dila medyo matulis pa. Hindi siya nag-iisa, marami sila. At may isang matandang lalaki na tila siyang pinuno na naguutos sa lahat. Narinig ko ang kanyang bose pero hindi malinaw dahil malayo kami. Nasano kami para magulat kay Sargento pero nakita na kami nga mga iyon. Wala kaming ibang nagawa kundi ang magpaputo. Kung hindi namin ginawa iyon, lalapi sila sa amin. Habang tumatabo kami palayo, patuloy kaming napapaputo nga bala hanggang sa makabalik na kami sa aming mga kasama. Akala ni Sargento mga rebelde ang aming kinaharap. Pero nang sabihin namin kung ano talaga ang nakita namin, nagalit siya. Hindi siya naniniwala na mga halimaw ang nakita namin. Dahil sa aming pagpapaputo, halos mapatay kaming lahat. Nalaman na kasi ng mga rebelde na naroon kami dahil sa mga puto na aming pinakawalan. Nakatakas kaming lahat maliban sa isang kasama na hindi na muling natakbuhan. Yun ang dahilan kung bakit muli akong nasuspendido. Pinagtanggol lang namin ang aming sarili laban sa mga halimaw na iyon. Kung hindi namin ginawa iyon, baka kami na ang namatay sa isura nila. Para talaga silang lalapangan tao. Natindigan ang bawat balahibo ng aking katawan habang nakikinig kay Kuya Tadeo. Hindi ko kasi naasahan na siya mismo ang makukwento ng ganon sa amin. Kilala namin siya. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong bayan. Pareho kami ngang pananaw pagdating doon. Teka. Sinasabi mo na hindi tao ang nakita ninyo. Anong eksaktong hitsura nila? Parang tao rin sila sa hitsura. Pero may kakaibang bagay sa kanila kagaya ng mga nabanggit ko kanina. Pero ang pinaka nakita ko sa kanila ay ang kanilang bilis. May tumatalon, may gumagapang sa lupa. Aswang iyon. Paano mo masasabi na aswang iyon pa? Nasabi ko na sa inyo na noon ay nakaroon kami nga pakikipasagupa sa mga aswang. Hindi namin sila pinatay noon dahil hindi iyon ang aming prioridad. Kaya ngayon, sigurado ako na sila pa rin ang mga aswang na nakita ko noon. Totoo talaga ang mga aswang pa. Kailan ba sila hindi naging totoo? Matagal na silang bahagi ng kasaysayan ng mga tao pero hindi lang sila napapansin dahil matagal na rin nanahimik at hindi ko alam kung bakit ngayon ay muling napaparamdam sila.
Kung ganoon, ang nabasa ko sa libro ay totoo. Nakabasa man sa katangisip ang libro, ang mga detalye at impormasyon na nilapat doon ay batay sa tunay na pag-aral tungkol sa mga aswang. Kung ganun, isa talaga silang napakalaking banta. Lalo na ngayon na may mga aswang na ang pumaslay sa mga tauhan ni Aling Esther. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napakaraming iniisip ko na. Dagdag pa itong aswang na ito. Anak, umalis ka na sa pagsusundalo. Ho! Hindi ba iyon ang gusto mo? Ngayon pinapayagan na kita napili ang landas na tunay mong nais. Hindi makapaniwala si Kuya Tadeo sa kanyang narinig. Walang kay isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Bukitang-kita namin sa kanyang muko ang isang kakaibang sayo na kanyang nararamdaman sa loob. Hindi lang niya. Ito pinapahalata sa amin. Kung ang pagiging suspendido mo ang magiging dahilan kung bakit hindi ka na makakabalik sa serbisyo, tatanggapin ko yun. Patawat. Dapat matagal ko na itong ginawa. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Dahil ayaw kong mabuhay ka sa isang mundong hindi ikaw ang pumili ng iyong sariling landas? Maya-maya, may tumunog na cellphone. Uy, si Aling Luring tumatawag. Sinagot ni Rancho ang tawa ng aming dating kasambahay. Unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rancho habang nakikini sa kabilang linya. Napakita ito ng pagkabahala habang kami naman ay natataka at nag-abang sa kanyang sasabihin. Nang matapos ang kanilang pag-usap, lumapit si Rancho. Anong problema? Magsalita ka. Yung anak ni Aling Luring hindi pa gumagaling. May mga dumating raw sa bahay nila isang grupo ng mga lalaking nakakatakot ang anyo. Sinabi pa ni Aling Luring na sumama raw ang kanyang anak sa mga yon. Ayon sa kanya, mga aswang daw ang mga yon. Linti sila. Gumagawa na talaga sila nga hakbang. Mga hakbang? Madala ka nga tao sa lugar nila Luring. Baka saktan nga hayop na iyon nga kamaanak niyo. Bakit ba biglang naatibo ang linti na aswang na iyon? Nanggugulo sila eh. Hindi lang nanggugulo. Pumapatay sila sa lahat ng mga bagay na ibinunyak at ipinakita ni Papa sa amin. Unti-unti kong naunawaan na tila marami nga siyang nalalaman tungkol sa mga aswang. Dahil doon, tumanggap sa isip ko ang isang bagay baka may tinatago talaga ang aming ama. Lumipas ang ilang araw. Kapansin-pansin na madalas na siyang wala sa bahay at lagi siyang umaalis ng mansyon tuwing gabi kasama ang kanyang driver. Isang gabi, nang wala na naman siya, naisipan kong pumasok sa kanyang silid. Lahat naman ng kwarto sa mansyon ay may kopya akong susi. Papasok ko! Agad kong tinungo ang kabinet niya. Sa katotohanan, hindi ko rin alam kung ano nga ba ang aking hinahanap. Gusto ko lang malaman kung may tinatago nga ba siya sa aming magkakapatid. Walang kapaki-pakinabang ang nakita ko sa kabinet. Pumunta naman ako sa kanyang aparador at doon ko natagpuan ng isang bagay. Isang libro, kulay kayumanggi. Nang buksan ko ito, may lumang larawan sa loob. Si Papa ang nasa larawan kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Nang basahin ko ang likod nito, nalaman ko na iyon pala ang kaibigan niyang matagal na niyang hinahanap. Napatuloy ako sa ibang pahina. Nakita ko roon ang mga larawan nga halimaw at mga aswang na parang kinunan sa gitna nga kagubatan. Sa sandaling iyon, isang tanong ang lumitaw sa aking isip, bakit tila lubos na interesado si Papa sa mga aswang? Hindi pa rin ako nasiyahan. Nagpatuloy pa ako sa paghahalungkat hanggang sa mapunta ang aking tingin sa ilalim ng kanyang kama. May mahabang kahon pala ron. Hinila ko ito at binuksan. Ano amang ito? Hindi naman ito pang milita. Ha? Mga kagamitan na malayo sa pagiging gamit ng isang sundalo ang naghihintay sa loob. Nakita ko ang isang mahabang espada na may taon ng gulang kinakalawang na nga ang hawakan nito. May mga latigo rin. At ilang punyal na mukhang hindi pa nagagamit kailanman. Dahil sa mga kagamitang yun, isang bagay ang naging malinaw sa aking isipan. May alam si Papa sa lahat ng nangyayari. Mula noon, sinimulan ko ng bantayan ang bawat kilos niya.
Naramdaman ko kasi na bukod sa pagiging medyo sa militar, may ibang pagkatao siyang tinatago isang bagay na hindi namin kailanman nalaman. Isang hapon, habang nakaupo kaming nagmumuni-muni sa sala, lumapit sa amin ang driver ni Papa at may ibinulong dito. Narinig ko lamang na sinabi ni Papa na papasukin ang sinumang naroon sa labas. Hindi nagtagal, bumungat sa amin ng isang matandang lalaki. Kamukang kamuka niyang nasa larawan, sigurado akong siya ang kaibigan ng aming ama. Oh, napadaan ka naman. Gusto lang kitang makausap, kaibigan. May mahalagang bagay tayong dapat talakayin. Sino ito? Kasamahan mo ba dati sa milita? Ay, si Tadeo na ba yan? Kay laki na niya. Siya ba ang nabanggit mong sumunod sa yapa mo? Kamukha-mukha mo ah. Mamaya na kita ipakikilala sa kanila. Sumunod ka muna sa akin, doon tayo mausap sa aking silid. Nauna nang lumakat si Papa. Ngumiti naman sa amin ang matandang si Nomel na parang matagal na talaga niyang kakilala ang aming pamilya. Ako naman ay nanatiling tahimik, puno ngang katanungan. Sa aking isipan, kung matagal na siyang hinahanap ni Papa, bakit ganoon ang kanyang reaksyon? Bakit hindi siya napakitang labis na nasabik? Parang normal lamang para sa kanya na wala man lang sinabi noon na nakita na sila. Samantalang dati ay lagi siyang nagbangit sa amin na hinahanap niya si Mang Nomo. Batay sa sinabi ni Papa, ang matandang iyon daw ang dahilan kung bakit siya naging sundalo. Ibig sabihin, natakpuan na niya ang kaibigan niya at hindi niya ito sinabi sa amin. Oh, nahanap na niya. At wala siyang sinabi sa atin. Sandali lang ha. Oh, saan ka pupunta? Nakikita mo may bisita eh. Magpapahinga lang ako sa kwarto ko. Hindi naman ako alis. Ngunit ang totoo, nais kong marinig kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Mabilis akong umakyat nang wala nang nakakakita. Idinikit ko ang aking tainga sa pintuan ni Papa. Ikaw ang unang hindi tumupad sa ating usapan, Noma. Sinabi mo magbabago ka na. Sinabi mo mapayapang buhay na ang tatahakin mo. Pero anong nangyari? Wala. Matapos mong mawala ngang ilang taon, ito na ang malalaman ko tungkol sa iyo. May dinadamay kang mga tao. Kailangan naming mabuhay, Arturo. Hindi kami katulad mo na kayang iligtas ang sarili gamit lang ang pera at kayamanan. Kailangan naming gawin ang mga bagay na iyon. At saka, kasama ba sa ating usapan na habang tinataha ko ang buhay na gusto ko, kailangan ko pang bumuong ang sariling pamilya? O na, Arturo, nakabon ako. Hindi lang ang pamilya ko ni nga isang komunidad na matatawag kong tunay na tahanan. Komunidad? Oh! Naparami ako. Itinayo ko ang isang lugar kung saan ako lang ang sinusunod. Sa bawat desisyon ko umikot ang kanilang kinabukasan. Hindi ba alam mo naman na matagal ko ng pinangara iyon? At ginagamit mo sila sa maling paraan. Anong mali sa pagnanais naming mabuhay? May ibang paraan naman. Alam mo yon, pero ang nakasanayan ng mga kagaya namin ay hindi na sumasapat. Nang hihina kami sa gayon, kailangan naming humigit pa ron. Axel, nakasundo tayo. Magretiro ako sa pagiging sundalo at magretiro ka rin. Ang buhay ko ay hindi katulad ng buhay mo na basta maaaring itigil kung kalooban mo. Ang propesyon mo ang itinigil mo, pero ang sa akin buhay. Buhay ang inaangat mong itigil ko. Buhay na kahit kailan ay hindi ko maiwasan dahil ito ang aking kapalaran. Pero pumaya ka na kasunod tayo para hindi mo na ako mapipigilan sa gusto ko dahil alam ko namang hindi ka papaya sa landas na nais kong tahakin. Arturo, hindi na kita kilala, Noma. Ibang-iba ka na. Napakalayo mo na sa kaibigan kong mas pinili ang kapayapaan para sa lahat. Ang kapayapaan ay hindi para sa lahat. Para lamang iyon sa mga kagaya mong may mataas na katayuan sa lipunan. Pero ang mga kagaya namin, ang kapayapaan ay hindi basta pumapabor sa amin. Kaya ang kapayapaan na nais ko. Kami mismo ang lilikha dahil iyon ay para sa aming lahat. Arturo,
Tandaan mo ako ang dahilan kung nasaan ka ngayon. Kaya malaki ang iyong utang na loob sa akin. Kaya ito lang ang hinihingi ko sa iyo. Huwag kang makialam sa mga nais kong gawin. Kapag nakialam ko, para mo na ring sinabi na kalimutan na natin ang ating pagkakaibigan. Wala akong kaibigan na kagaya mo. Ang kaibigan na kilala ko ay ang nomor noon. Ngayon, malinaw na sa akin na hindi na natin may babali ang dati nating pagkakaibigan dahil ikaw ang unang sumira sa iyong pangako, Nomer. Kaya wag kang umasa na susunod ako sa gusto mo. Hindi ako papayag na tuluyan kang lamunin ng kadiliman. Na? Pagsisisihan mo ang ginagawa mo, Arturo. Pagsisisihan mo ito. Pagkatapos nun, wala na akong narinig na nagsalita. Nang maramdaman kong papalapit na si Papa sa pintuan, agad akong umalis at pumasok sa aking kwarto, katapat lang naman ito ng kanya. Bahagya ko itong binusan para makita kung lalabas na sila. Pero si Papa lang ang lumitaw. Nagtaka ako kung saan dumaan ang kausap niya. Mula noon, ilang araw na parang balisa si Papa. Madalas ko na siyang makitang hawa-hawa ang kanyang mga koleksyon na baril. Minsan pa nga, nakita ko siyang nagsuot muli ng kanyang uniforme. May nagbago sa kanya. Naging tahimik siya at parang laging may binabantayan, lalo na sa gabi. Kaya hindi na ako nakatiis. Nilapitan ko siya habang nakatambay siya sa balkonahe. Pa, may hindi ka bang sinasabi sa amin ng mga anak mo? Wala naman. Bakit mo naman naitanong iyon? Naalala ko ang palagi mong paalala sa amin na kahit anong mangyari, huwag kaming masisinungaling. Teka, saan ba patutungo ang usapan nating ito? Pa, alam kong may tinatago ka. Yung mga sandata sa ilalim ng kama mo, yung mga larawan ng mga halimaw, at yung kaibigan mo sa litrato. Sinabi mo ring matagal mo nang hinahanap ang kaibigan mo pero nang pumunta siya rito, parang hindi ka naman natuwa. Walang pananabik sa mukha mo. Sabihin mo sa akin, pabago pa ba dumating siya? Nakita na ba kayong dalawa kayo parang wala kang gana? Ano bang hindi namin nalalaman? Hay, ang mabuti pa ay matulog ka na. Gabi na, narinig ko ang usapan ninyong dalawa. Sinabi mo na ibang landas ang tinaha niya at parang may ginagawa siyang kasamaan. Pamaksabi ka na ngang totoo. Nag-aalala ko baka may nangyayari na hindi namin alam. Baka saka pa lang namin malaman kapag napahamak ka na. Napabuntong hininga si Papa at napayuko. Ramdam ko ang bigat na nararamdaman niya sa loob. Sandaling lumago siya ng kapa at tumingin sa malayo. Ay naku, matalino ka talaga. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang palaging nakakaunawa kapag may itinatago ako. Aswang. Huh? Aswang? Anong aswang? Aswang? Ang kaibigan ko? Parang casual lang ang pagkakasabi niya kaya akala ko ay hindi siya seryoso. Natawa pa nga ako. Pero nang tingnan ko ang kanyang muka, wala ron ni bahid ng pagbibiro. Kaya bahagya akong kinabahan. Nakakilala kami noon bago pa kami makakilala ng mama ninyo. Binatilyo pa lang kami noon. Nalaman ko agad na isa siyang aswang. Sa simula, natakot ako, nangamba, kinilabutan. Pero nang makausap ko siya ng maayos, napatunayan ko na hindi pala siya masamang nilalang. Iyon ang unang pagkakataon na naniwala ako ng isang aswang ay maaari ring maging mabuti. Yung sinabi ko sa inyo na siya ang dahilan kung bakit nasa magandang kalagayan ng buhay ko ngayon, totoo yun. Dahil wala talaga akong wala noon. Isang ulila. Kinukop niya ako dahil may sarili siyang tahanan na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. At ang kaunting yaman na nasa kanya itinulong niya sa akin para makapaaral. Mula noon, nasunod-sunod na ang mga magagandang bagay sa aking buhay. Kahit wala na siyang ibinibigay na tulong pinansyal sa akin, kaya ko namang makapaaral at makahanap ng pagkain sa araw-araw. Hanggang sa nakapatapos na nga ako. Nakilala ko ang mama ninyo. At doon unti-unting nagbago ang pagkakaibigan namin. Nag-iba na ang pananaw niya sa buhay.
Nagsimula na siyang mambiktima ng mga tao. Nang dumating na kayo sa aming buhay, mas naging abala ako sa inyo. Si Nome naman ay biglang nawala. Pagbabalik niya, kinausap niya ako. Nakaroon kami ng kasunduan magreretiro na siya sa pagiging membro ng mga aswang at kapalit nun magreretiro na rin ako. Hindi ko inakala na sisirain niya ang ating kasunduan. Nitong nakaraan, pumasok siya sa aking silid nang walang pahintulot iyon ang nakita at naramdaman ninyo. Nakikiusap siya na huwag akong makialam at binalikan niya ako muli para sa parehong kahilingan. Ayaw niyang kalabanin ako, pero hindi ako papayak. Alam kong may masamang binabala siya. Nawindang ako sa lahat ng sinabi ni Papa. Napatigil lang ako, hindi makapaniwala na lahat ng iyon ay tunay na nangyari. Hindi ko inakala na sa likod ng kanyang pagiging retiradong sundalo, may kakaibang kwento siyang matagal nang itinatago. Yung mga sandata na nakita mo sa ilalim ng kamo ko. Misan ko na iyon ginamit nung makasamo kami kinakalaban ni Nome, ang mga kauri ni yang masasama. Kaya kung darating ang sandaling kailangan naming harapin ng isa-isa, hindi ako mag-alangan na gamitin iyon laban sa kanya. Kaya pa po ba ninyo yon pa? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Dahil may edad na ako, hindi mo ba nakikita na malakas pang katawan ko? Huwag kang mag-alala sa akin. Inihanda ko na rin ang aking sarili sa lahat ng maaring mangyari. Ang pag-usap na yon ay ibinahagi rin ni Papo sa aking mga kapatid maliban kay Bimbo. Nagulat din sila sa kanilang nalaman. Biglang nagbago ang aming pagtingin sa kanya. Sa aming mga mata, hindi na siya basta isang retiradong sundalo. Isa na rin siyang mandirigma para sa aming lahat. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Papa na ituon muna ang kanyang pansin sa aming mga negosyo. Pero parang ang mga pangyayari mismo ang naghahanap sa kanya, pinipilit siyang bumalik sa usapin ng mga aswang. Oh, bakit parang natataranta ka? Ano bang nangyayari sa iyo? Pa, yung mga aswang nakita raw sila sa falls, ha? Saang falls? Tumawa sa akin si Alingling kanino. May mga nakita raw doon na mga aswang at ang mas nakakabahalang bahagi naroon din daw ang kanyang anak. Diyos ko, anong gagawin ng mga tao roon? Ano bang? Tututukan natin dito. Patayin na natin. Hindi tayo pwedeng basta-basta kumilos. Akala ko ba hindi mo na kaibigan yung si Raulong Pasimuno na aswang na yon? Oh, ano bang gagawin natin? Di ka ba nakakaintindi? Hindi tayo dapat magmadali, hindi natin alam kung ano ang kayang gawin ng mga aswang. Pero si Papo, alam niya, kilala niya yun Hindi ko na alam ang kayang gawin ni Nome ngayon. Kaya hindi ako kumikilosa nang walang plano. Nang mahapon na iyon, pinausapan na namin kung ano ang mga maari naming gawin sa kaling makaharap namin ng mga aswang. Binigyan din kami ni Papa ng tig-isang baril para sa aming kaligtasan. Sa bawat sulok nga mansyon, naglagay kami nga waleh tingting bawang isang lumang paniniwala na kinatatakutan daw nga aswang. Dumating ang gabi. Nasa kanya-kanyang silid kami, walang natutulo, walang pumipikit. Ilang minuto lang ay nakarinig na kami nga sigawan. Sobrang katahimikan ng paligid kaya kahit medyo malayo, naririnig namin ito ng malinaw. Agahan naming bumangon. Nakita-kita kami sa sala. Hawak ang aming mga baril. Walang sandaling nasayang. Lumabas kami nga bahay at tinongo ang pinakbulan ng ingay. Pagdating namin roon, nakita namin ang tatlong aswang na pinipilit buksan ang pinto ng isang tahanan. Ang mga tao sa loob ay iyak ng iyak, sigaw ng sigaw, wala silang magawa. Kayo naman hindi na kami nag-atubili pang bumaril sa mga iyon. Nibuhos namin ang balo. Natamaan sila pero hindi agad namatay, nakatakas pa ang mga ito. Tadeo, Rancho, tingnan ninyo ang mga tao sa loob. Wilson, halika, samahan mo ako. Hahabulin natin sila. Sinundan namin ang direksyon ng mga tumatakbong aswang. Pinagbabari namin sila nang makita naming papasok na sila sa gubat.
Isa sa kanilang tinamaan ni Papa sa ulo. Kahit retirado na, talagang tumpa pa rin ang kanyang tunto. Ang iba ay agad na nakawala. Nilapitan namin ang nahandusay na aswang. Sinigurado ni Papa na wala ng buhay. Bago namin ito hilahin pabalik sa kalsada. Patay na yan pa. Oh, pero mukhang marami pa sila. Kaya manatiling alerto. Tumingin-tingin kami sa paligid pero wala ng anumang bakas nga aswang. Kaya binalikan na lang namin si Tadeo at Rancho. Wala silang pinsala, ligtas sila. Dalhin muna natin sila sa Banson. Bukas na sila babalik dito sa kanilang bahay. Paalis na sana kami nang biglang may mga dumating isang grupo ng mga lalaki at kasama nila ang isang matandang babae. May mga hawak na katana ang mga lalaki at nakabalot ang kalahating mukha ng bawat isa sa itim na tela para silang mga ninja. Sino kayo at ano ang kailangan ninyo? Arturo tayo. Sino kayo? At paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Pa, mga aswang din ba sila? Hindi. Mga ordinaryong tao lang sila. Wa nga kayong magbiro. Hindi ba ninyo nakikita ang mga baril na hawak namin? Ikaw ang kaibigan ni Noma. Tama ba? Kaibigan niya ako pero nasaan na ang kaibigan mo? Bakit mo siya hinahanap sa akin? Sino ka ba? Imposibleng wala kang nalalaman. Kaya kung gusto mong mapayapa ang sandaling ito, ituro mo kung nasaan ang kaibigan mong aswang. Hindi ko alam kung nasaan siya. Wala akong sasabihin sa inyo. Mayroon kaming impormasyon na 2 beses siyang napunta sa bahay ninyo, kaya hindi mo mapagkakaila sa akin na wala kang alam. Totoo ang sinabi ng aming ama, wala siyang alam. Oh, napunta si Nomer sa bahay pero hindi para makipagkasundo, para bantaan ang aming ama. Matagal na silang hindi nakakaunawaan at sinabihan niya ang aming ama na huwag makialam. Kung kalaban kayo nga mga aswang, huwag kayong maalala kami rin. Ibig sabihin makakampi tayo. Kung hindi kayo makapaniwala, sumunod kayo sa amin. Ipapakita namin sa inyo ang aswang na napatay ng aming amo. Hindi nagsalita ang matandang babae. Nakatingin lang siya sa amin ng seryoso, na parang tinitimbang kung nagsasabi kami ng katotohanan. Naglakad kami. Sumunod naman sila. Nang makita nila ang nakahandusay na aswang, ibinaba na rin nila ang kanilang mga katana. Malalim nga ang aming pagkakaibigan pero bago ang lahat ng taken niya ang ibang landas. Lahat ng magagawa ko noon ay ginawa ko para kumbinsihin siyang mamuhay ng mapayapa. Pero hindi niya ako pinakinggan. Inimbitahan namin ang matandang babae sa mansyon. Si Miranda pinuno ng mga manunugis na matagal nang humahabol sa mga aswang lalo na kay Mang Nomer. Isang malaking pagkakamali ang maniwala na may aswang na kayang maging mabuti habang buhay. Hindi mo alam na habang tumatagal ang buhay ng isang aswang, unti-unti nilang nawawala ang kanilang pagkakatulad sa tao, kaya ngayon, lumalabas na ang tunay niyang pagkatao. Sabihin ninyo sa akin gano'n na kalala ang sitwasyon natin sa mga aswang? Malala na. Sobrang lala na. Nakatanggap kami ng impormasyon na nakagawa na rin sila ng sarili nilang lugar pero hindi pa namin alam kung nasaan ito. Kaya unti-unti naming hinahanap, pinupuntahan ang mga lugar na madalas nilang dalawin. Miranda, nais kong makisa sa inyo. Gusto kong pigilan si Nomer sa mga masamang bala niya. Handa kong lumaho sa labanang ito. Mayroon ka rin namang karanasan sa pagharap sa kanila. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Ako ang masusunod sa lahat ng mga dapat gawin. Ang aking desisyon ang susundan at pakikinggan dahil ako ang higit na nakakaalam kung paano sila haharapin. Ang magiging resulta niyan, magiging sunod-sunuran lang kami sa inyo. Ganon ba? Malaki ang pagkakaiba ng sunod-sunuran sa taong may sinusundang patakaran. Ang sunod-sunuran ay walang sariling paiisip. Gumagalaw lamang siya ayon sa kung paano siya ginagabayan. Ang mga taong sumusunod naman sa patakaran ay nakakapaisip, nakakapadesisyon, at inuugnay ang katwiran sa bawat hakbang.
Naintindihan mo ba ako? Hindi na nakapagsalita pa si Kuya Tadeo para siyang sinampal ng katotohanan sa mukha. Naramdaman naming nahiya siya at natakwan ang kanyang kapantay. Sige, papaya ako sa gusto mo. Sabihin mo lang kung ano ang dapat kong gawin. Kailangan namin ngedakdak na tao. Tuta, gumagamit naman kayo nga baril magandang kalamangan iyon sa mga aswang. May ibibigay ako address sa inyo. Lugar iyon na mga kagaya namin. Pumunta kayo roon at doon natin pausapan ng lahat. Kailangan na naming umalis, marami pa kaming pupuntahang lugar. Sige. Maraming salamat, Miranda. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magala ka na lang kapag nasa kamay na natin ang ulo ng kaibigan mo. Tumayo na sila at nagpaalam. Kami naman ay nakahinga na ng maayos. Bong! Akala ko ay mapapalaban din kami sa kanila. Buti na lang naging kakampi natin sila sa bandang huli. Pero kahit ganon, hindi pa rin mapakali ang kalooban ni Papa. Mabangis ang mga aswang at malalakas, hindi natin dapat silang maliitin. Kinabukasan, maaga kaming umalis para puntahan ang lugar ni na Aling Miranda. Malayo iyon kaya magtatanghali na kaming nakarating. Pagpasok namin sa kanilang baryo, aga kaming sinalubong ng mga naninirahan doon. Mainit ang kanilang pagtanggap sa amin. Dinala nila kami sa harapan ng bahay ni Aling Miranda. Pagdating namin sa kanyang bakuran, isang aswang na nakagapos sa haligi ng bahay ang aming inabutan. Hindi agad kami lumapit, natatakot na baka bigla na lang kaming sakmaling walang babala. Maligayang pagdating, Arturo. Siya nga pala ang nakikita ninyo ngayon, ang isang aswang na nahuli namin. Pinipilit namin siyang magsalita pero ayaw niyang sabihin kung nasaan si Nomer. Ano na lang ang gagawin ninyo doon? Kapapatuloy siyang tumangging magsalita. Ano pa ba? Susunugin. Nang marinig iyon ng aswang, bigla itong nagwala. Pero dahil masyadong mahigpit ang pagkakagapos, wala rin itong nagawa. Inisama kami ni Aling Miranda sa loob. Ipinakita ni sa amin ang ilan sa kanilang mga kagamitan, mga bagay na matagal na nilang ginagamit laban sa mga aswang. Pagkatapos, kinausap na rin nila kami tungkol sa mga plano. Mahusay si Miranda pagdating sa pabuo ng mga hakbang at lalong pinalakas iyon ng estratehikong paisip ni Papa bilang dating sundalo. Mga bandang hapon, nabuo na ang lahat ng dapat naming gawin. Bago kami umuwi, binigyan pa kami ni Miranda nga ilang kagamitan na maari naming gamitin bilang kahalili kapag maubusan na kami nga bala. Dakong alas 4 nga hapon nang makabalik kami sa mansyon. Nakakasabi ang nakakakabo ang gagawin natin parokong para naman ito sa ating lahat, baka hindi? Ba? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang matandang iyon? Oo naman. Magaan ang aking pakiramdam sa kanya kaya nakatitiya ako na makakatulong siya sa atin. Sigurado, kapag nalaman ni Manomo na nakikipatulungan ka sa kanilang mga kalaban, malalagay na sa panganib ang ating mga buhay. Paano si Bimbo? Ampon lang naman iyon kaya ayos. Ampon man o hindi, pamilya natin si Bimbo. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Ako ang bahala sa kanya. Bukas, darating ang iba ko pang mga tao para magbantay dito sa mansyon. Mabilis na dumating ang gabi. Tahimik na naman ang buong paligid, pero ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan ang hatid. Nagdudulot ito ngang pangamba dahil sa bawat maririnig naming kaluskos. Pakiramdam namin ay may mga aswang na anumang sandali ay aatake sa amin. Oh, bakit? Sino yung lalaki sa labas? Lalaki sa labas? Agad kong kinuha ang aking baril mula sa kama. Pumunta kami sa sala. Pagsilip namin, binatukan ko si Rancho. Pumunta kayo roon at doon natin pausapan ng lahat. Kailangan na naming umalis, marami pa kaming pupuntahang lugar. Sige. Maraming salamat, Miranda. Huwag kang magpasalamat sa akin. Magala ka na lang kapag nasa kamay na natin ang ulo ng kaibigan mo. Tumayo na sila at nagpaalam. Kami naman ay nakahinga na ng maayos. Bong, akala ko ay mapapalaban din kami sa kanila. Buti na lang naging kakampi natin sila sa bandang huli. Pero kahit ganoon,
Hindi pa rin mapakali ang kalooban ni Papa. Mabangis ang mga aswang at malalakas, hindi natin dapat silang maliitin. Kinabukasan, maaga kaming umalis para puntahan ang lugar ni na Aling Miranda. Malayo iyon kaya, magtatanghali na kaming nakarating. Pagpasok namin sa kanilang baryo, agad kaming sinalubong ng mga naninirahan doon. Mainit ang kanilang pagtanggap sa amin. Dinala nila kami sa harapan ng bahay ni Aling Miranda. Pagdating namin sa kanyang bakuran, isang aswang na nakagapos sa haligi ng bahay ang aming inabutan. Hindi agad kami lumapit, natatakot na baka bigla na lang kaming samaling walang babala. Maligayang pagdating, Arturo. Siya nga pala ang nakikita ninyo ngayon, ang naisang aswang na nahuli namin. Pinipilit namin siyang magsalita pero ayaw niyang sabihin kung nasaan si Nomer. Ano na lang ang gagawin ninyo doon? Kapapatuloy siyang tumangging magsalita. Ano pa ba? Susunugin? Nang marinig iyon ng aswang, bigla itong nagwala. Pero dahil masyadong maipit ang pagkakagapos, wala rin itong nagawa. Inisama kami ni Aling Miranda sa loob. Ipinakita ni sa amin ang ilan sa kanilang mga kagamitan, mga bagay na matagal na nilang ginagamit laban sa mga aswang. Pagkatapos, kinausap na rin nila kami tungkol sa mga plano. Mahusay si Miranda pagdating sa pagbuo ng mga hakbang at lalong pinalakas iyon na estratehikong paisip ni Papabilang dating sundalo. Mga bandang hapon, nabuo na ang lahat na dapat naming gawin. Bago kami umuwi, biniyan pa kami ni Miranda ng ilang kagamitan na maaari naming gamitin bilang kahalili kapag maubusan na kami ng bala. Dakong alas 4 ng hapon nang makabalik kami sa mansyon. Nakakasabi at nakakaba ang gagawin natin, Porokong, para naman ito sa ating lahat, bakit hindi? Ba, sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang matandang iyon? Oo naman. Magaan ang aking pakiramdam sa kanya, kaya nakatitiya ako na makakatulong siya sa atin. Sigurado, kapag nalaman ni Mang Nomer na nakikipatulungan ka sa kanilang mga kalaban, malalagay na sa panganib ang ating mga buhay. Paano si Bimbo? Ampon lang naman iyon, kaya ayos? Ampon man o hindi. Pamilya natin si Bimbo. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Ako ang bahala sa kanya. Bukas, darating ang iba ko pang mga tao para magbantay dito sa mansyon. Mabilis na dumating ang gabi. Tahimik na naman ang buong paligid, pero ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan ang hatid. Nadudulot ito nga pangamba dahil sa bawat maririnig naming kaluskos, pakiramdam namin ay may mga aswang na anumang sandali ay aatake sa amin. Oh, bakit? Sino yung lalaki sa labas? Lalaki sa labas? Agad kong kinuha ang aking baril mula sa kama. Pumunta kami sa sala. Pagsilip namin, binatukan ko si Rancho. Si Raulo. Si Mang Dencho, yan yung gwardiya natin. Tangina, hindi yan. Ayuno. Itinuro ni Rancho ang kaliwang banda, malapit sa aming hardin. Nakita namin ang isang lalaki na kaupo sa ibabaw ng pader. Hindi na ako nakatiis. Matapang akong lumabas, habang si Rancho naman ay ginising na sina Papa. Nilapitan ko ang lalaki pero agad din siyang nawala. Pinagalitan ko ang gwardiya dahil pakiramdam ko hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. May nakita na kaming ibang tao rito, pero ikaw, hindi mo man lang napansin. Paano mo mapipigilan ang aswang kung ganyan ka? Ikaw ang unang mapapahama. Napayuko na lang si Mang Deno. Pagdating ni na Papa, sabay naming narinig ang mabilis at malakas na kaluskos mula sa paligid. Naalarma agad kami. Alam namin na sa mga sandaling iyon, nasa tunay na panganib na ang aming mga buhay. Jeso, dalin mo si Bimbo sa Makwata. Kami na ang bahala rito. Na mamadaling umalis ang aming gwardiya para kunin si Bimbo. Hindi na tagal. Nakarinig kami nga isang babaeng sumisigaw sa labas. Lumapit siya sa gate. Pagtitik namin sa kanya, gulo-gulo ang kanyang buhok at walang suot na tsinelas. Pakiusap, buksan ninyo ang gate, maabutan na nila ako. Anong gagawin natin? Papasok ba natin siya?
Hindi natin sigurado kung aswang ba iyan o hindi. Wak muna. Sige na. Mamakaawa ako sa inyo. Hinahabol nila ako. Ayaw ko pang mamatay. May dalawa akong anak, kawawa naman sila kung mawawala ako. Kaawaan ninyo ako. Hindi na naalinlangan pa si Papa na papasukin ang babae ng sabay na marinig namin ang nakakakilabot na ungal mula sa labas. Takot na takot ang babae, namumutla ang muka at nangingini ang mga kamay. Pinaupo muna namin siya sa tabi. Habang kami ay naghihintay na lumitaw ang mga aswang sagit, kahit ano mangyari, wag kang lalabas. Diyan ka lang sa sala. Maingat po kayo. Mabangis po ang mga iyon. Nasaan? Nasaan? Wala naman. Manahimik ka nga. Walang may tutulong ang mga sinasabi mo. Ma-focus na kayo. Ayon na sila. Nang makita naming nag-aayatan na sa pader ang mga aswang, agad naming pinababaril sila. Napulasan sila na parang mga pusa, napakabilis nilang tumalon at umiwas. Pero hindi kami tumigil. Dalawa sa aming mga kasama ay may karanasan sa mga barilan. Kaya hindi nagtagal na tamaan na rin namin ang ilan sa kanila. Bala ang bala ninyo. Gigil na gigil ako sa mga aswang na ito. Dahil sa inyo nasuspinde ako, mga hayop kayo. Pa, sa gilid mo may sasagilid. Wag ninyo akong intindihin. Intindihin ninyo ang mga sarili ninyo. Oo nga. Wag kayong mag-alala sa amin. Sanay kami sa ganito. Hindi kami gaya ninyo. Lampa pala. Kung iputok ito sa'yo, focus. Pambihirang mga tao talaga. Nibuhos namin ang bala sa mga aswang hanggang sa mapansin naming paunti ng paunti ang mga ito. Ang iba ay nagsimula ng tumakas. Sa mga sandaling iyon, tumaas ang aming moral. Kakaiba ang pakiramdam na nakakakita ng mga aswang na natatalo. Pero nagulat kami nang makarinig ang mga sigaw mula sa loob ng mansyon. Nang lumingon kami, nakita na lang namin ang babae, hawa-hawa si Bimbo. Iyak nang iyak ang aming kapatid. Sa simula, naguguluhan pa ako sa nangyayari. Pero nang makita ko ang mahabang kuko nito at ang namumula nitong mga mata, doon ko napagtanto na hindi siya tao. Sige kayo, mapapahamak kayo sa batang ito. Papa, tulungan ninyo ako. Halimaw pa ang babaeng ito. Nakakatakot po siya. Huwag kang maingay. Dukutin ko mga mata mo. Huwag mong idamay ang aking anak. Kapag sinaktan mo si Bimbo, pasabugin ko ang ulo mo. Anong kailangan mo? Sabihin mo, pra. Bibigyan ka namin. Hindi ninyo ba talaga naintindihan? Ang kailangan ko ay ang batang ito. Kailangan ko siyang dalhin sa aming pinuno. Iyon ang kanyang utos. Sino mo ba ang pinuno nyo? Alam mo na pala, akala ko magtatangahan ka pa. Subukan mong saktan ang aming kapatid. Hindi ako mag-aalangan na iputo ito sa iyo. Salita ka ng salita, parang kayo mong tanggapin na mawala ang kapatid mo. Sa sandaling may marinig akong kahit na anong putok, patayin ko siya sa harapan ninyong lahat. Wag mong gawin yan. Wag mo siyang sasaktan. Ano ba ang kailangan mo? Kagaya nga sinabi ko kanina, kailangan ko ang batang ito. Kaya hayaan ninyo ako lumabas na mapayapa. Walang kikilos ng masamo, mamamatay talaga ito. Ibabaw ninyo ang mga baril ninyo. Ano? Tanga ba tayo? Sundin na lang natin ang sinasabi niyo. Mapapahama ang ating kapatid kapag nagmatigas tayo. Mabuti naman. At marunong pala kayong umintindi. Wala na kaming nagawa. Ibinaba namin ang aming mga baril. Hinayaan naming lumabas siya kasama ang aming kapatid. Bago umalis ang babae, nag-iwan pa ito ngang salita kay Papa. Kung nais mong mabawi ang iyong anak, pumunta ka sa dating takpuan ninyong dalawa. Wala kang isasama. Kapag may kasama ka, hindi mag-alangan ang aming pinuno na tapusin ang iyong anak. Dalin mo rin ang punyal iyon ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Agad na tumakas at lumundak ang babae palabas. Hindi ko na napigilan ang aking sarili sa galit. Pinaksipa ko ang lahat ng makita ko sa paligid. Gigil na gigil pero wala akong magagawa. Kahit sipahin mo pa ang lahat ng nandyan sa tabi mo, wala ka nang magagawa.
Natangay na ngang aswang ang batang iyon. Panahimik ka nga. Kung wala kang may tutulong, matuto ka magtikom nga bibit mo. Bakit? Totoo naman Walang mapapala sa kakamaktol mo. Para kang batang inagawan ngang kendi. Wala akong oras sa mga walang kabuluhang sinasabi mo. Tumigil ka na! Tama na. Hindi ito ang oras para magkagulo tayo. Kailangan tayo ni Bimbo! Pa, anong bala ninyo? Pupunta ako. Pupunta kay ikaw lamang isa. Para mo na ring sinabi na tumalon ka sa kumukulong mantika. Iyon lang ang natitirang paraan para hindi masaktan ang bunso nating kapatid at gagawin ko iyon. Bakit handang-handa kang isugal ang iyong buhay para sa hindi mo naman kadugo? Ampon mo lang naman iyon Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pinaloko siya ng baril. Nasa lalagyan pa iyon sa kanyang kamay pero hindi pa rin ako nakontento. Sinuntok ko siya ng malakas sa muka. Tumaob siya! Bago pa siya makabangon, inawat na kami ni Rancho habang si Papa naman ay nakatayo lang sa gilid. Kung saan man naroon si Bimbo, pamilya siya namin. Wala kaming pakialam kung ampon o hindi. Ang mahalaga sa amin, nararamdaman naming mahalaga siya at mahal namin siya. Bakit ka ba ganyan? Pinayagan ka na sa gusto mo? Hinayaan ka na baki ang pangit pa rin ng ugali mo? Alam mo, mas maganda pa nga ang ugali ni Bimbo kaysa sayo? Kahit hindi natin siya kadugo. Ipinaparamdam niya na mahalaga ang pamilyang ito na mahal niya kami. Na mahal niya ang lahat ng narito sa mansyon. Pero ikaw ang panganay. Ikaw ang may pinakamararaming pagkakataon na gumawa ng tama. Pero anong ginagawa mo? Nang mamaktol ka rito na parang bata. Para kang isang batang naghahanap ng atensyon sa amang ibinibigay naman sa iyo. Ikaw ang problema rito, hindi si Bimbo. At kung pipiliin ako, si Bimbo ang iligtasin ko at hindi ikaw. Diyos ko naman. Tama na nga yan. Nakakasakitan na kayo ng damdamin. Makakapatid tayo, hindi tayo ibang tao. Hindi na nakapasalita pa si Kuya Tadeo. Hindi na rin siya nakatingin sa akin ng direkta. Lumingon na lang siya sa ibang direksyon at napayuko. Sobrang galit ko sa kanya, hindi ko siya kayang patawarin. Sa papaparamdam na parang basura lang. Si Bimbo, sa pamilya na maaring hayaan na lang. Na-workout na si Kuya Tadeo. Hinayaan na lang namin siya. Si Papa naman ay napaupo sa sofa at napahilamos ng muka sa sobrang bigat ng sitwasyon. Pero kahit ganon, hindi pa rin nakbago ang kanyang desisyon. Buwan na ito pupunta siya sa takpuan nila ni Mang Nomer at kahit anong mangyari, hindi niya hahayaang mapahama ang aming bunso. Bago kami matulog ng gabing iyon, kinontak ako na sina Aling Miranda. Kahit nagbabala ang babae na huwak, kaming magdala ng kahit sino, hindi namin iyon pinansin. Kailangan lang naming mag-isip nga paraan para lilangin sila. Kinabukasan ng umago, may mga dumating sa bahay na may dalang mga kagamitan, mga bagong baril, mataas na kalibre. Kasama rin namin ang ilang dating kasamahan ni Papo sa militar na katula nyo ay retirado na rin. Mga bandang alas 5 nga hapon, lumarga na kami pero hindi kasama si Papa. Iba ang direksyon na tinaha niya. Pero may communication pa rin kami sa kanya dahil may suot siyang nakatagong hearing device sa ilalim ng kanyang damit. Sa gayon, maririnig namin ang lahat ng mapausapan nila at iyon din ang magiging hudyat para sa amin kung kailan na atake. Ang usapan kapag nabigay ng hudyat si Papa, saka lang tayo lalapit sa lugar, mananatili tayo kung wala pa siyang sinasabi. Napakasimpla lang. Isa pa, ingatan nating may makatakpo tayong ibang aswang. Kailangan nating makarating sa lugar ng walang abarya. Sa norte naman manggagaling sina Aling Miranda. Gagawin ni Papa ang lahat para mapahaba ang usapan nila ni Mang Noma. Kailangan makarating sina Miranda dahil sila ang nakatoka sa pagharap sa mga aswang. Tayo naman, ililigtas lang natin si Bimbo. Ano yung sinabi ni Papa kanina na may kailangan siyang dalhin? Ang punya, iyon ang punya na makakapatay ng tuluyan kay Mang Nome. Ayon kay Papa, iyon ang tunay na gustong kunin ni Mang Nome.
sobrang mapanganib ang punyal na iyon para sa mga aswang. Kapag nasaksak mo ang isang aswang gamit iyon at namatay siya, pati ang kanyang kaluluwa ay mamamatay na rin. Ibig sabihin, ang kanyang kaluluwa ay hindi na maaring sumanib sa katawan ng ibang aswang. Kaya pala gustong makuha ni Manomo ang punya ni Papa para wala na makakahadlang sa kanya. Kuya Tadeo, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Oh, nakikinig ako. Hindi naman ako bingi. Kalimutan mo muna ang alitan nating dalawa. Alam kong hindi gaanong mahalaga sa iyo si Bimbo, pero isipin mo na lang ang buhay ni Papa. Siya na lang ang isipin mo. Kahit wa na si Bimbo. Hindi na nagsalita si Kuya Tadeo. Tahimik siya sa buong biyahe. Hindi nagtagal. Narating na namin ang bibig ng gubat na dadaanan namin. Pinangunahan ni Kuya Tadeo ang aming paglalakat at sa likod namin ay ang mga retiradong sundalo, ang tropa ni Papa. Move! Move! Be alert! Aminin ko man o hindi, humanga ako sa paraan ng pamumuno ni Kuya Tadeo. Mahusay siya at talagang sanay sa ganitong uri nga sitwasyon. Area located 30 meters away from our location. Stay alert. We are now approaching the target. I repeat, we are now approaching the target. Yeah. Ang tawa ni Kuya Tadeo. No, kaya nga siguro kung di kami naawat, binaliba na niya ako. Hindi nagtagal. Sumanyas si Kuya Tadeo. Mabilis kaming lumubog sa lupa. Nakita namin ang mga liwanag sa hindi kalayuan gumagalaw. Isang malinaw na palatandaan na ang mga liwanag na iyon ay mula sa mga paparating na aswang. Nanatili kami sa aming kinalalagyan. Sa loob-loob ko, sobra akong kinakabahan. Para na rin kasing sumaba kami ni Rancho sa tunay na digmaan. Ang mga kasama pa namin ay mga lehitimong naglingkod sa bayan at mabuti na lang ay buong tiwala silang sumusunod sa pamumuno ni Kuya Tadeo. Mga aswang iyan, walang duda, walang gagalaw, walang kakalabit. Hayaan nating dumaan sila. Dumapo kami sa damuhan. Hindi na tagal naramdaman naming nakalakpas na sila sa amin. Pinalipas pa namin nga ilang minuto bago nagpatuloy. Group 1, pumunta kayo ron. Group 2, dito. Kailangan ba talaga nating magiwalay? Oh, kapag nasama-sama tayo, mas mahihirapan tayong depensahan ng ating sarili dahil nasa iisang lokasyon lang tayo. Kapag nahati tayo, may pagkakataon tayong tumugon kung sino man sa atin ang makatakbo ng mga aswang. Tama si Kuya Tadeo. Kailangan nating hatiin ang ating grupo. Napatango na lang ang mga matandang sundalo sa kanya. Nagtiwala na rin ako sa kanyang desisyon. Magkakasama kaming tatlo, kasama ang tatlong sundalo. Ang iba naman ay sa kaliwang direksyon. Gumapang kami nga halos 5 minuto para hindi kami mahalata. Hindi na tagal, nakita na namin si Papa nakatayo lang sa harapan ng isang malaking bato. Narito na ako, Noma. Nasaan ang punyal? Nasaan ang aking anak? Kahit kailan, siguradista ka talaga. Pagdating sa iyong anak, natural lang na maging ganon. Hindi mo ako maintindihan kasi hindi mo naman naranasang makaroon ng anak o kahit ng pamilya. Alam mo ba kung bakit mas pinili kong wak makaroon ng pamilya? Dahil ang pamilya ay kahinaan. Sila ang magiging dahilan kung bakit may mga bagay na hindi mo dapat gawin. Ang pamilya ang nagtuturo sa iyo na maging mahina at malambot. Mali ang iyong pag-unawa sa konsepto ng pamilya, Noma. Ang pamilya ang unang-una mong magiging pinagmumulan ng lakas, dahilan para lumaban ka. Kapag may pamilya ka, may matinding pagnanasang ipaklaban sila sa lahat ng bagay. Ang pamilya hindi sila kahinaan. Sila ang tunay na kalakasan ng kahit sinong tao. O bakit ko pa nga ba ito pinapaliwanag sa iyo? Hindi mo naman ako maintindihan dahil hindi ka naman tao. Hindi ko kailangan ng dahilan o pinamumulan para maging malakas. Sapat na sa akin ng aking mga layunin para gawin ang lahat ng kaya ko. Ngayon, Arturo, pinili mong makialam, pinili mong hadangan ang aking mga plano.
Kaya wala na akong magagawa, isasama na kita sa mga dapat kong tapusin. Nasa akin pa ang punyal, baka nakakalimutan mo. Kaya kung gusto mong masiguro na walang makakapatay sa iyo, ibigay mo na ang aking anak at ibibigay ko sa iyo ang punyal na ito. Romina, ilabas mo na ang anak nito para matapos na ang usapang ito. Masusunod, mahal na pinuno. Sandaling umalis ang babae at mula sa kadiliman ay inilabas ang aming kapatid na si Bimbo. Nakabusal ang bibig at nakatali ang mga kamay. Ibibigay ko ang iyong anak. Ibigay mo muna ang punyal. Nome naman para mo namang sinasabi na hindi kita kilala. Wala ka na palang tiwala sa akin ngayon, kaibigan. Kung nasa tamang pag-iisip ka pa, dapat alam mo na yon mula pa sa simula. Sige na akin muna ang aking anak at ibibigay ko ang punyal. Para mo ring sinasabi na hindi mo talaga ako kilala. Sa tingin mo papaya ako maging una sa pabibigay. Maisip ka, Noma. Sa tingin mo ba, kapanakuha ko na si Bimbo, makakaligtas pa ba kami rito? Kung ganon, bakit ka pa rin pumunta kung alam mong hindi ka makakalabas ng buhay dito kahit ibigay mo ang aking anak? Dahil ganon ang isang bagay na hindi mo maintindihan kahit kailan. Noma, sandaling natahimik si Mang Noma. Tila tinamaan siya sa mga salita ng aming ama. Pagkaraan ng ilang sandali, hinila na ng babae ang aming kapatid papunta kay Papa. Padabo na itinula si Bimbo, mabuti na lang at nasalo ng aming ama kaya hindi nasupsob. Ngayon ibigay mo sa akin ang punyal. Hindi ikaw ang gusto kong humawa nito, si Noma ang dapat. Dami mong salita. Ibigay mo na sa akin. Ako na. Lumapit si Mang Noma kay Papa. Agad namang niabo ni Papa ang punyal. Lumapat ang ngiti ni Mang Noma, ramdam namin ang kasiyahan niya sa mga sandaling iyon. Kaya naman hindi na tagal narinig na namin si Papa na nabigay ng hudya sa amin. Wala kaming sinayang na pagkakataon. Agad kaming lumabas at pinagbabaril sila. Dumapa naman sina Papa at Bimbo habang kami ay sumusulong. Pinauulanan sila ng bala. Walang katapatan, Arturo. Hindi ka tumupat sa ating usapan. Hindi lang ikaw ang marunong sumira ng kasunduan. Ako rin. Nang makalapitan na namin sina Papo, agad namin kinuha si Bimbo. Sakto namang dumating na rin ang pangkat ni Aling Miranda. Nagulat si Mang Nomar, hindi niya inaasahan na mapapalibutan siya nga dalawang grupo. Secure the package. Secure the package. Now, anong package ang sinasabi ni Kuya? Sina Papa at si Bimbo. Bilisan ninyo na! Inalagaan namin sina Papa at Bimbo habang kinakalaban ni na Aling Miranda ang mga aswang. Nagmamadali na kaming tumakbo para makaalis sa lugar. Pero hindi naging madali ang aming pagtakas. May mga aswang na humarang sa amin. Marami sila, hindi na namin mabilang. Kaya ang ginawa namin, pinaginaan namin si Bimbo habang kami nga pa na may baril na nakapaligid sa kanya. Pinaulanan namin ang mga aswang ng bala. Pero sadyang mabilis sila at lalo pang lumala ang sitwasyon dahil madilim ang aming kinalalayan. Wala akong pakialam, hindi ako natatakot. Hindi namin tinigilan ang aswang na iyon. Nang maubos na rin ang aming mga bala, kinuha na namin ang mga ita na nakasubit sa aming tagiliran. Haharapin namin siya ngang mano-mano! Nasaan na siya? Nandoon lang ang siraulo na iyan. Wala siyang papa para sundan si Narancho. Ayun na siya. Paglingon namin sa paligid, agad kaming umiwas. Nadaplisan niya ako sa braso. Mabuti na lang at agad na napansin ni Papa. Ang takot ko noon ay napalitan ng matinding galit. Banas na banas ako, gusto ko mismo ang tumaga sa babaeng aswang na iyon. Pero hindi siya humaharap sa amin ng tuwiran. Lumalaban siya ng patago. Ayos ka lang, anak. Wala pa ito. Walang-wala pa ito sa mga sugat na matatamo ninyo kapag galing kayo sa operation. Muli kaming nakinig at inobserbahan ng paligid.
Nang marinig na namin ang kaluskos sa gilid, naghanda na kami at hindi nga kami nakamali. Paglabas niya, agad na hinataw ni Papa ngang ita ang babae. Tinamaan nito sa dibdib. Nang mapatula siya paatras, agad naman akong lumapit. Tinaga ko siya sa bewang. Si Kuya Tadeo naman ay hindi na rin nagsayang. Nang pagkakataon, tinaga niya si Romina sa leg. Sirit na ang dugo, ngunit nagagawa pa rin niyang makatayo. Di ka pa pala namamatay, babae. Pwes, tutuluyan na kita. Itinara ni Papa ang ita sa tiyan ni Romina. Agad na sumugal nga dugo ang babae. Pagupo niya, bumaksa iyon kaagad. Sandali itong nangisay at kalaunan ay tuluyan ng huminto ang buhay. Hayop kang hayop. Ikaw ang dumukot sa aming bunso. Karapat-dapat ka sa nangyari sa iyo, aswang ka. Kailangan lang nating umalis, baka makita pa tayo ng ibang aswang dito. Pero paano sina Aling Miranda? Kayang-kaya na nila iyon. Ang usapan, sila ang tatapusin sa mga aswang at tayo ay alis agad sa labanan para makalitas. Mukhang hindi pa tayo makakaalis, mga anak. Pinahanga mo ako sa ginawa mo, Arturo. Hindi ko inakala na marunong ka na rin palang lumaban ngayon. Kagaya nga ng sinabi ko, lahat ay kakayanin kong gawin para protektahan ng mga mahal ko sa buhay. Mga mahal sa buhay? Tama. Maraming nagmamahal sa iyo, Arturo. Nakakainggit ka talaga. Alam mo ba na yun ang dahilan kung bakit mas pinili ko lumayo sa iyo? Dahil alam ko na kapag makasama tayo, habang buhay ako mainggit sa buhay na kailan ay hindi ko mararanasan. Iyan ang problema mo, pinangangay babawan mo agad. Ang iyong kapalaran, alam mo kung bakit hindi mo yon naranasan. Kasi ibang buhay ang pinili mo. Dahil ang buhay na pinili ko ay akma sa kung ano ako. Pero alam mo sa iyong sarili na hindi iyon ang tunay mong gusto? Tama. Ano pa ba ang saysay ng usapang ito? Kahit anong gawin mo, Arturo, wala nang mangyayari. Tanggapin mo na lang sa gabing ito, isa sa atin ang kailangang mawala. Hindi pa huli ang lahat, maaari ka pa namang magbago, no? Marami na akong pinatay, Arturo. Pati ang ilan sa iyong mga kasamahan, pinatay ko rin sila. Anong sinabi mo? Nagulat ka? Oh, tama ang narinig mo. Yung mga kasamahan mong natapuan, yung mga nakahanduse sa kampo, tatatanggal sa katawan ako ang gumawa nun. Pero bakit mo ginawa iyon? Alam mo bang may mga pamilya sila? Pamilya. Oh, alam ko pero wala akong pakialam. Ginawa ko iyon dahil nalaman nila kung ano ako. Hindi mo alam na hinahanap nila ako. Wala kang alam dahil palagi kang wala sa kampo. Major Tomaso, walang hiya ka. Napakawalang puso mo. Noma, padalos-dalos ka. Lumusok si Papa kay Mang Nome. Sinubukan niyang patamaan ng ngita pero hindi siya natagumpay. Walang kahirap-hirap na umiwas lang si Mang Nome. Nang sundan ulit ni Papa ng tagaon, agaw na ng matandang aswang ang ita. Isang malakas na sampal ang ibinigay niya kay Papa. Tinapon agad ito sa gilid at saka tumawa ng malakas si Mang Nomer. Tarantado ka? Agad kong pinuntahan ang aming ama habang si Kuya Tadeo naman ang humarap kay Mang Nomer. Mabilis ang mga tagaon ni Kuya Tadeo sa kalaban namin. Pro kakaibo at hindi pangkaraniwan ang kilos ng matandang iyon kahit anong gawin ni Kuya Tadeo. Hindi niya rin ito matamaan hanggang sa wala ng hawa na ita si Kuya Tadeo. Kamao na lang ang natitira sa kanya. Sinubukan niyang makipasuntukan pero hindi rin siya makatama. Kaya desisyon na akong tumulong na rin kitang-kita ko na kasing bugbo si Kuya Tadeo. Umalis ka rito, ha? Sabi ko umalis ka rito. Pambihira ka naman, kuya. Bugbog ka na, proprite pa rin ang inaalagaan mo. Tanga ka ba? Ibig kong sabihin, si Papa ang alagaan mo. Umalis na kayong dalawa. At may bala pa talagang tumakas. Ako ang harapin mo, matanda. Wala akong pakialam kung aswang ka. Hanggang sa kamatayan, poprotektahan ko ang aking pamilya. Sa sinabi ni Kuya Tadeo, parang tumaas na rin ang aking moral. Sinunod ko ang kanyang utos.
Agad kong pinuntahan si Papa at Inakay. Lumingon pa sa amin si Kuya Tadeo at bahagyang ngumiti. Sa mga sandaling iyon, hindi ko mapigilang mapaluha. Kahit madalas kaming magawi at muntikan pa kaming magkasuntukan, mahalaga pa rin siya sa akin. At sa ipinakita niya, masasabi kong mahal na mahal din niya ang pamilyang kinabibilangan niya. Si Tadeo, paano ang kapatid mo? Siya mismo ang nagsabi na umalis na tayo pa. Hindi niya kakayanin si Nome, pero yun ang utos niya sa atin. Akay-akay ko si Papa habang nalalakad kami sa gilid ng daan. Hindi pa siya makapalakad ng mayos dahil tamaan ang kanyang balakang. 3 minuto pa lang yata ang nakalipas nang bilang lumitaw si Mang Nomer sa aming daraanan. Nanlaki ang aming mga mata ni Papa. Ang una naming naisip, baka pinatay na niya si Kuya Tadeo. Wala kang anong ginawa mo sa aking anak, Arturo. Tapusin na natin ang dalawa. Tapusin na natin kung ano man ang ugnayan nating mayroon at kung ano man ang pagkakaibigan na simulan natin. Isa lang sa atin ang maaring mabuhay at isa lang din ang mamamatay. Tumigil ka. Hindi ko hayang lumaban ng mag-isa ang aking ama. Kung iyon ang gusto mo, bibigyan kita. Maghintay ka lang. Nagulat ako nang biglang lumitaw si Mang Nomer sa aming daraanan. Nanlaki ang aming mga mata ni Papa. Ang una naming naisip ay baka pinatay na niya si Kuya Tadeo. Wala ka nung ginawa mo sa aking anak, Arturo. Tapusin na natin ang dalawa. Tapusin na natin kung ano man ang ugnayan nating mayroon at kung ano man ang pagkakaibigang nasimulan natin. Isa lang sa atin ang maaring mabuhay at isa lang din ang mamamatay. Tumigil ka. Hindi ko hayang lumaban ng mag-isa ang aking ama. Kung iyon ang gusto mo, bibigyan kita. Maghintay ka lang. Mababayat ka, Wilson. Hindi ko na narinig ang sinabi ni Papa. Ang tanging naririnig ko ay ang sigaw ng aking puso na kailangan kong patayin ang nilalang na iyon. Kailangan kong pangalagaan ang aking ama at ipagiganti si Kuya Tadeo. Sa aking unang taga, hinawakan niya ang aking kamay pero hindi ako nagpatinak. Tinusok ko ang kanyang mata gamit ang aking daliri. Dahil doon, agad niya akong binitawan. Ginamit ko ang pagkakataong iyon para hagupitin siya ng taga. Tinamaan ko siya. Agad na dumugo ang kanyang kaliwang tainga at dahil sa ginawa ko, para bang nagliyap siya sa galit. Alakah ngelo mong idampi sa akin ng kalawangita na iyan. Wala kang lalabasan. Lalo pang sumamo ang anyo ni Mang Nomer sa mga sandaling iyon, parang handang-handa na siyang patayin ako. Mabilis siyang lumapit. Hindi ko na iyon namalayan. Hinawakan niya ako sa kwelyo at binalibag sa harapan niya. Agad kong naramdaman ang pagtama ng aking likod sa samantanong sahe. Bida-bida ka ba? Sige, ikaw ang unahin ko. Arturo, panorin mo kung paano ko pahirapan ng iyong anak. Ako ang kalabanin mo. Sinubukan ni Papa na lumaban pero nabigo siya. Sa halip, binaliba na naman siya ni Mang Nomer. Tinapon siya pero pinilit pa rin niyang bumangon. Hindi ako papayag na kunin mo rin ang buhay ng aking anak. Magbabayad ka. Lumapit ka, Arturo. Lumapit ka pa. Wa na. Tumakas ka na. Ako na ang bahala rito. Pinilit kong makabangon kahit sobrang sakit ng aking balakang at likod. Pero hindi ako pinakinggan ni Papa. Umatake pa rin siya kay Mang Nomer kahit nadadapa-dapa na siya. Nakita ko lang na hawa-hawa na siya sa lik nga matandang aswang. Mahina ka na, Arturo. Wala ka nang magagawa. At bukod pa rito, hindi ito digmaan. Wala ka sa inyong kampo. Wala ka na sa serbisyo. Hindi ka na sundalo. Isa ka na lang walang kwentang matanda na naghihintay kung kailan mamamatay. At ang kamatayan na iyon ay ngayon na. Kaya magpalam ka na sa iyong minamahal na anak. Wag, tumakbo ako palapit pro nakakadalawang hakbang palangay nawalan na rin ako ng balanse. Gumagapang na lang ako noon.
Pero kahit sa pagapang ay hindi ko mapabilis ang aking sarili. Bago ka magpaalam sa iyong pinakamamahal na, papanaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon? Anong pinagsasasabi mo? Huwag mong hayaang matagal na malapitan ka ngang kalaban dahil kapag malapit ang kawi, mas mapanganib. Nakita ko na lang na may dinukot na isa pang punyal si Papa mula sa kanyang likuran. Hindi niya sinayang ang pagkakataon, itinara niya iyon sa leeg ni Mang Nomer. Agad namang binitawan nito si Papa. Tuso ka talaga, Arturo. Ibang punyal ang ibinigay ko sa iyo. Niloko mo lang kita. Ang punyal na nasa iyong leeg ngayon ay ang punyal na kinuha pa natin noon mula sa isang albularyo. Ngayon, masabihin mo sa akin, masakit ba na wala ni isang taong makakarinig ng iyong huling paalam? Nang makakarinig lang nito ay ang mga taong nahatid sa iyo sa kamatayan. Hindi ka pa rin nagbago. Mahusay ka pa rin talaga. Major tayo. Wala nang hanggang sa muli, kaibigan. Hindi na tayo makikita kahit nasa kabilang buhay dahil ako ay sa langit mararating habang ikaw ay sa impyerno. Hindi na nakatugon pa si Mang Noma. Unti-unti na nitong nangitim ang buong katawan hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at huminto ang buhay. Anak, ayos ka lang ba? Ang galing mo pa. Inakay ko ni Papa at sabay naming binalikan si Kuya Tadeo. Nabutan namin siya sa gilid na nakaupo. May mga sugat sa katawan ngunit hindi naman malala. Hindi pala siya pinagtunan ni Mang Noma kaya mabilis itong umalis sa kanya. Iyon na rin ang hudyat ng pabagsak ng mga aswang. Naubos din ni na Aling Miranda ang mga natitira at nakabalik naman kaming ligtas sa mansyon. Mula na matapos ang lahat ng kaguluhan, lalo pang tumibay ang aming pamilya. Sa wakas, tinanggap na rin ni Kuya Tadeo ang aming ampon na si Bimbo. Gumanda na rin ang kanilang samahan ni Papa. At maging kami ni Kuya ay unti-unti nang nakakaunawaan sa maraming bagay. Hindi na bumalik si Kuya sa pagiging sundalo. Pinili niya ang kapalaran na matagal na niyang pinapangarap. Si Papa naman ay tuluyan ng itinuon ang kanyang pansin sa aming pamilya. Para sa akin, kahit retiradong sundalo, si Papa siya pa rin ang pinakamahusay at pinakamatapang na mandirigma sa lahat na aking nakilala. Dahil kahit anong mangyari, hindi niya susukuin ang kahit anong laban basta maprotektahan lang kami. Hanggang dito na lamang ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pagbabasa at pagsubaybay. Mapalat nawa kayong lahat. Wakas,